Nagsalita ang nagtatagong si Zofan at sinabi sa kambal na bakit nga raw siya maniniwala sa masasamang tao na tulad ng mga ito. Tingin ba raw ng mga ito ay isa lang siyang bata na madali nilang mauuto. Sinabi ni Li Qing na kung ganoon rin daw pala ay papatayin na lang rin daw nila si Zofan kasama ang matabang si Pu Pan. Agad na nagsisugod ang kambal sa direksyon kung saan nila narinig ang boses ng nagtatagong si Zofan. Bago pa man sila maatake ng kambal ay mabilis na umalis sina Zofan sa tinaguan nilang puno. Agad namang sinundan ng kambal ang umaatras na si Zofan. Habang kinakaharap ni Zofan si Li Qing ay sinabihan nito si Pu Pan na siya na raw ang bahala sa may bandang kaliwa nila. Nasangga ni Pu Pan ang palihim na pag-atake sa likuran ni Li Qi, sinabi nito kay Zofan na makakaasa nga raw ito dahil sa pagdepensa nga raw siya pinaka-eksperto. Habang kinakaharap ang kambal na magkapatid ay umaatake naman si Zofan sa direksyon ng tatlong archer gamit ang sandata nito sa kanyang kaliwang kamay. Ginawa ito ni Zofan upang hindi makaatake at makapwesto ng maayos ang tatlo pa nilang kalaban na intermediate archer type Starfall Warrior. Nagtagpo muli ang mga sandata ni Li Qing at ng bida natin na si Zofan. Sa pagkakataong ito ay ginamit na ni Zofan ang skill na E-rank penetration ng kanyang sandata na Bone Piercer. Nagkaroon ng sugat si Li Qing sa ginawang pag-atake ni Zofan. Noong mangyari yun ay napagtanto nito na may nakalagay palang E-rank Mutant Monster Core sa sandata ng taong kaharap nila. Ginamit ulit ni Zofan ang kanyang skill na Willow Blossom Flash upang mabilis silang makalayo sa mga pag-atake ng kambal. Sinabi ni Li Qing na mukhang sinuswerte raw sila ngayon. Mas mahalaga pa nga raw sa isang normal na D-rank Monster Core ang E-rank Mutant Monster Core na nakalagay sa sandata ng lalaking kasama ni Pu Pan. Sinabi ng kambal na sundan nga raw agad nila ang dalawa at wag daw nila ang mga itong hahayaang makatakas. Habang humahabol ay nagtaka si Li Qing kung bakit daw napakabilis namang tumakbo ng lalaki na kumakarga kay Pu Pan. Sinabi naman ni Li Qi na kapag pinagpatuloy nga raw nila ang paghabol sa dalawa ay baka hindi na sila umabot sa pagbibilang ng mga operation points. Kapag nangyari nga raw yun ay tiyak na magagalit ang kanilang master na si Li Hongwu. Matapos marinig ang sinabi ng kapatid ay nagdesisyon na rin si Li Qing na tumigil na sa paghabol kina Pu Pan. Nagtaka naman ang dalawa kung bakit daw hindi na sila hinahabol ng mga tauhan ng angkan ng Li family. Bago magpatuloy ng pagtakbo ay ibinato ni Zofan sa direksyon ng grupo ng kambal ang bagay na ibinigay sa kanya ni Pu Pan. Nagtaka naman ang lima kung ano ang bagay na inihagis sa kanila. Napapaisip ang buong grupo kung isa ba raw itong hidden weapon. Agad na inatake ni Li Qi ang bagay na papalapit sa kanila dahil sa pag-aakala nito na may dala itong panganib sa kanilang buhay. Kumalat ang laman ng garapon na inihagis ni Zofan noong tamaan ito ng sandata ni Li Qi. Hindi na nakalayo pa ang lima dahil hindi nila inakala na isa lang palang garapon ang inihagis sa kanila. Kaso nga lang ay naglalaman pala ito ng isang mabahong likido at kumapit ito sa kanilang katawan. Sa inis ni Li Qing ay sinabihan nito ang mga kasamahan niya na habulin na raw ulit nila ang dalawang walang hiya. Kapag nga raw naabutan nila ang dalawa ay sisiguraduhin niya raw na dudurugin niya ang mga ito. Habang tumatakbo ay nagtanong si Zofan kung ano ba raw ang ipinahagis sa kanya ni Pu Pan at bakit daw galit na galit ngayon ang grupo ng kambal. Natawa naman si Pu Pan at sumagot na mga dumi raw yun ng hayop. Napatanong si Zofan kung bakit naman daw may dalang ganoon si Pu Pan. Sumagot naman si Pu Pan na nagagamit niya raw yun upang mapalayo niya sa kanya ang ibang mga halimaw. Inihanda niya nga raw yun kung sakaling mai-corner siya ng maraming halimaw, pero hindi niya raw akalain na gagamitin niya ito para asarin ang mga humahabol sa kanila. Sa haba ng kanilang habulan ay nakalabas na sila sa loob ng kagubatan. Noong makita ni Li Qing kung nasaan na sila ay sinabi nito na iisa nga lang daw ang daan sa lambak na tinatakbuhan nila. Hindi na nga raw makakatakas sa kanila sina Pu Pan. Natuwa naman ang kapatid nitong si Li Qi dahil malapit na nga raw nilang mapatay ang dalawang walang hiya. Bukod pa nga raw doon ay makukuha rin daw nila ang sandata ng kasama nito na may nakalagay na E-rank Mutant Monster Core. Lingid sa kaalaman ng grupong ito ay may mapanganib palang halimaw ang naninirahan malapit doon. Mabilis na lumiko sina Zofan, kaya sinabihan ng kambal ang tatlo pa nilang kasamahan na mas bilisan pa raw nila upang hindi mawala sa kanilang paningin ang dalawa nilang hinahabol.
Napahinto ang kambal at ang tatlo nitong kasamahan nang may biglang humarang sa kanilang dinaraanan. Kinabahan ang grupo ng kambal nang makita ng mga ito ang isang malaking halimaw. Hindi sila makadiretso ng paghabol dahil mukhang malakas at mapanganib ang halimaw na humaharang sa kanila. Hanggang sa napagtanto ng mga ito na isa palang Moonblade Stilfer Wolf King ang halimaw na ngayon ay kaharap nila. Mas lalo pang kinabahan ang kambal noong maramdaman nila ang aura na ibinibigay ng halimaw. Napamura si Li Qing dahil dinalang araw sila doon ng dalawang walang hiya sa isang D-rank Monster King. Kung kanina lang ay ang 5 ang humahabol at umaatake kina Zhou Fan at Pu Pan. Ngayon ay sila naman ang kailangang dumepensa sa mga gagawing pag-atake ng kaharap nilang halimaw. Inihanda ng 5 ang kanilang mga sandata noong papalapit na sa kanila ang Moonblade Stilfer Wolf King. Sinunggaban ng halimaw ang kambal pero nagawa naman itong mapigilan ng 2. Habang dumedepensa sa pag-atake ng Moonblade Stilfer Wolf King ay napansin ni Li Qi na parang malapit na raw itong mag-evolve. Sinabi rin nito na hindi nga raw talaga biro ang lakas na taglay ng isang D-rank Monster King. Noong malagyan na ng bala ng 3 archer ang kanilang mga pistol crossbow ay sinabi ng kambal na puntiryahin daw ng mga ito ang mata ng halimaw. May posibilidad nga raw na ito ang kahinaan ng kinakalaban nilang Moonblade Stilfer Wolf King. Pinakawalan na ng mga archer ang mga palaso ng mga ito, pero nabali at nabaluktot lang ang lahat ng ito nang dahil sa tigas ng katawan ng halimaw. Hindi nila matamaan ang mata nito dahil sa napakabilis nitong paggalaw. Sabay na umatras ang kambal noong maramdaman ng mga ito na parang maglalabas ang Moonblade Stilfer Wolf King ng malakas na aura sa kanyang paligid. Nainis si Li Qing dahil hinaharangan nga raw ng halimaw na ito ang daan na maaari nilang takbuhan. Wala nga raw silang ibang magagawa kundi harapin at patayin na lang ito. Mas lalo pa itong nainis noong maalala nito na nasa ganoon silang sitwasyon nang dahil sa kagagawan ni Pu Pan at Zhou Fan. Kapag nga raw nakaligtas siya doon ay sisiguraduhin niya raw na magbabayad sa kanya ang mga ito. Isa-isang umatras ang 5 hanggang sa makakuha na sila ng tamang pwesto para sa kanilang attack formation. Habang nangyayari ang mga ito ay palihim naman na nanonood sa may bandang itaas sina Pu Pan at Zhou Fan. Sinabi ni Zhou Fan na matatawag nga raw talaga na isang elite team hunting ang mga ito dahil nakapwesto na agad sila sa kanilang formation. Sinabi ni Pu Pan na sa mga advanced Starfall warrior nga raw ng Li family ay kabilang ang Twin Serpent sa mga maikukonsidera na eksperto. Idagdag pa nga raw ang pagiging kambal ng mga ito kaya tiyak na magiging flawless ang kanilang teamwork. Samahan pa nga raw ng 3 intermediate archer type Starfall warrior ay magiging madali lang sa mga ito ang magpatumba ng isang normal na D-rank monster. Sinabi ni Pu Pan na hindi pa man daw nakakapag-evolve na maging isang C-rank monster ang Moonblade Stilfer Wolf King, pero napakalaki nga raw ng lamang ng lakas nito kung ikukumpara sa ibang mga D-rank monster. Kaya mukhang matatagalan at mahihirapan nga raw ang grupo ng Twin Serpents na harapin ang halimaw na ito. Kahit nasa mapanganib na kalagayan ang grupo ng Twin Serpents ay hindi nakakaramdam ng awa si Zhou Fan. Sinabi niya na nararapat nga lang daw ito sa mga tauhan ng angka ng Li family. Sumugod na ulit ang Moonblade Stilfer Wolf King, sa pagkakataong ito ay ang matalas na sungay naman nito ang gagamitin nitong pang-atake. At dahil nga wala na silang ibang pagpipilian, naghanda na ang kambal upang labanan ang halimaw. Nakaramdam ng kaba si Li Qing at napapatanong kung bakit daw napakabilis ng kakalabanin nilang malaking halimaw. Dumiretso ng pagsugod ang Moonblade Stilfer Wolf King at ginamit ang sungay nito pero nagawa ulit itong mapigilan ng kambal gamit ang magkasabay nilang pag-atake. Sa lakas ng impact ng pagtatagpo ng kanilang mga pag-atake ay nagkawasak-wasak ang lupa na kanilang kinatatayuan. Magkasabay na umatras ang kambal upang sumunod ang halimaw sa loob ng kanilang attack formation. Kaso nga lang ay itinoon naman ng Moonblade Stilfer Wolf King ang atensyon nito sa isang nagtatagong intermediate archer type Starfall warrior. Sa kaba ng lalaking archer ay pinaulanan nito ng sunod-sunod na palaso ang papalapit sa kanyang halimaw. Ngunit balewala lang sa matigas na katawan ng halimaw ang mga ginawa nitong pag-atake. Tumigil lang sa pag-atake at pagsakmal ang Moonblade Stilfer Wolf King noong masigurado nito na patay na ang kanyang biktima. Nangamba si Li Qi dahil may utak nga raw ang halimaw na kaharap nila.
Alam nga raw nito na unahin na patayin ang mga archer dahil sa mga ito nagmumula ang mga pangmalayuang pag-atake. Naglabas naman si Li Qing ng isang mamahaling lubid, sinabi niya na mukhang kailangan na raw niyang gamitin ang item na ito. Sunod namang pinuntirya ng Moonblade Steelfur Wolf King ang isa pang nagtatagong archer. Habang papasugod ito ay pinaikot-ikot naman ni Li Qing ang inilabas nitong lubid. Noong makakita ito ng tamang pagkakataon ay doon na rin ito inihagis ang hawak niyang lubid patungo sa direksyon ng halimaw. Tumama ang lubid na binato ni Li Qing sa dalawang paa ng Moonblade Steelfur Wolf King. Noong mangyari iyon ay nagtulong sila ng kakambal niya upang hilahin ang inihagis niyang lubid. Binigay ng magkapatid ang lakas ng mga ito upang mabatak nila ng mabilis ang malaking halimaw. Sa bilis ng pagkakahila ng mga ito ay lumagapak ng malakas ang nahuli nilang Moonblade Steelfur Wolf King. Sinabi ng nanonood na si Po Pan na may tinatago pa palang alas ang grupong ito. Hindi niya nga raw inasahan na may dala pala ang mga ito na isang monster restraining rope. Napatanong naman si Zhou Fan kung ano ba raw ang monster restraining rope na sinasabi nito. Pinaliwanag ni Po Pan na nagawa raw ang monster restraining rope sa pamamagitan ng pagsasama ng isang D-rank monster core at ng tendons ng halimaw. Ang proseso nga raw ng paggawa nito ay lubhang nakakapagod at komplikado, kaya nga raw kinukonsidera ito na isang rare item sa mga D-rank Starfall weapon. Sinabi rin ni Po Pan na sa pamamagitan daw ng monster restraining rope ay nababawasan ng malaki ang paghuli sa mga halimaw. Kalimitan nga raw na ginagamit ito ng mga Starfall warrior kapag may nakakaharap sila na mga high-ranked monsters. At dahil nakagapos ang dalawa nitong paa, hindi agad nakatayo ang Moonblade Steelfur Wolf King. Sinabi naman ni Li Qing na samantalahin na raw nila ang kalagayan ng halimaw at gamitin na nila ang kanilang combo attack. Pumwesto ang kambal sa magkabilang direksyon at inatake ang Moonblade Steelfur Wolf King gamit ang kanilang E-rank combo attack na tinatawag na Twin Serpent Rotational Execution. Namangha naman si Zhou Fan sa combo attack na ginamit ng kambal. Ang lakas nga raw ng pag-ataking ito ay maaari nang ihalin tulad sa isang D-rank martial technique. Sapat na nga rin daw ang skill na ito upang tumagos ang mga pag-atake nila sa makapal na balat ng halimaw. Maging si Po Pan ay nagulat din sa ipinakita ng kambal. Napapatanong siya ngayon kung mapapatay ba raw nina Li Qi at Li Qing ang halimaw na may lakas ng isang D-rank Monster King. Kahit lubhang sugatan ay pinilit pa ring bumangon ng Moonblade Steelfur Wolf King. Sa pagbangon ng halimaw ay bigla nitong ipinang-atake ang nagliliwanag nitong sungay. Hindi naman inasahan ng kambal na makakagawa pa ulit ng pag-atake ang kinakalaban nilang halimaw. Dala na rin ng sobrang pagod ay hindi na sila nakaiwas sa ipinang-atake nitong sungay. Bumagsak ang kambal sa lupa noong mapuruhan sila ng halimaw. Nag-alala naman ang dalawa pang natitirang archer sa pagbagsak ng kanilang captain na si Li Qi at ng vice captain nila na si Li Qing. Habang gulat na gulat pa ang dalawang ito ay may bigla namang umatake sa isang archer. Nakababa na pala si Zhou Fan at inatake ang isang archer ng palihim. Nagulat ang natitirang buhay na archer at inihanda ang kanyang sandata. Pero bago pa man ito makaatake ay bigla na siyang pinukpok sa ulo ni Po Pan gamit ang kalasag nito. Hindi na nag-aksaya ng oras si Zhou Fan at umabante na ng pagsugod. Tumalon si Zhou Fan ng mataas at inihanda ang kanyang sandata para atakihin ang sugatang Moonblade Steelfur Wolf King. Pagbagsak ni Zhou Fan ay agad nitong ginamit ang skill na E-rank penetration at inatake sa ulo ang sugatang halimaw. Nagwala ang Moonblade Steelfur Wolf King noong masaksak ito ni Zhou Fan sa kanyang mukha. Lumayo muna si Zhou Fan upang hindi mahagip sa pagwawala ng halimaw. Sinabi niya kay Po Pan na dumistansya raw muna sila dahil hindi na rin naman daw ito magtatagal. Sinabi rin ni Po Pan na kahit nga raw hindi na ito inatake ni Zhou Fan ay hindi na nga rin daw ito mabubuhay. Pinutol nga raw ng Moonblade Steelfur Wolf King ang sungay nito na siyang nagsisilbing pinakamalakas na sandata nito at pinakamahalagang bahagi ng katawan nito. Sa ginawang iyon nga raw ng halimaw ay para na rin itong nagpakamatay. Agad namang lumingon sina Zhou Fan at Po Pan sa kanilang likuran nung may maramdaman ang mga ito na paggalaw. Pero bago pa man ulit makalapit ang kambal ay inatake na agad sila ni Zhou Fan.
Sinabi ng nakabulagtang kambal na kung alam nga raw nila na mangyayari ito sa kanila ay dapat pinatay na nila ang dalawang ito simula pa lang noong umpisa. Nagpasalamat naman si Zophon sa nag-aagaw buhay na kambal. Salamat nga raw dahil binigyan sila ng mga ito ng magagandang regalo bago pa man ang mga ito mamatay. Salamat nga rin daw at pinuruhan ng mga ito ang Moonblade Stilfer Wolf King at sa pag-iiwan ng mga ito ng monster restraining rope. Sinabi rin ni Zophon na kung ibabatay niya nga raw sa lakas ng grupo ng mga ito, ay baka nga raw aabot ng 300 operation points ang mga materyales na makukuha nila. Inasar din ni Po Pan ang kambal na kung ano raw kaya ang magiging itsura ni Li Hangwo kapag nalaman nito na niregaluhan siya ng operation points ng mga tauhan nito. Kapag nakuha na nga raw nila ni Zophon ang mga points na hawak ng grupo ng kambal ay kalimutan na raw ng walang hiyang si Li Hangwo na makuha ang first place ng kanilang joint operation. Nakaramdam naman ng matinding inis ang nag-aagaw buhay na kambal. Sinabi ni Li Chi na kahit nga raw sa kamatayan ay hindi nila patatahimikin sina Po Pan. Matapos itong mabanggit ni Li Chi ay tuluyan na silang nalagutan ng hininga ng kapatid niyang si Li Ching. Nakakuha si Zophon ng tig-3 unassigned stat points noong mamatay na ang kambal na Advanced Starfall Warrior. Naisip ni Zophon na ngayon nga raw ay kailangan na lang nilang hintayin na mamatay ang Moonblade Stilfer Wolf King. Nagulat sina Zophon at Po Pan noong makita ng dalawang ito na biglang tumakbo ang nagwawalang halimaw. Sinabi ni Zophon na kailangan nga raw nila itong habulin. Nagkakahalaga nga raw ng malaking bilang ng points ang halimaw na ito at kailangan rin daw nilang makuha ang monster restraining rope na nakakabit sa paa nito. Nagmadali rin sa paghabol si Po Pan, hindi niya nga raw ito hahayaang makatakas dahil gusto niya nga raw matikman kung ano ang lasa ng karne ng isang D-rank monster king. Pinagpatuloy ng Moonblade Stilfer Wolf King ang pagtakbo nito sa napakahabang lambak. Patuloy rin ang pagsunod ng dalawa sa halimaw upang hindi ito mawala sa kanilang paningin. Pinaplano ng tumatakbong Moonblade Stilfer Wolf King na magtungo sa isang kuweba na nakalagay sa pinakadulo ng lambak. Napapaisip si Zophon kung papunta ba raw ang hinahabol nilang halimaw sa lungga na pinagtataguan nito. Nag-alala naman si Po Pan dahil baka raw may iba pang D-rank monster king sa loob ng kuweba. Sinabihan tuloy ito ni Zophon na tumahimik na raw ito sa kakasalita, dahil lahat na nga lang daw ng sinasabi nito ay nagkakatotoo. Sa sobrang pagod at panlalabo ng paningin ay nagpabangga-bangga na sa pader ang nag-aagaw buhay na Moonblade Stilfer Wolf King. Hanggang sa nakita na lang ni Po Pan at Zophon na bumagsak na ito at tuluyan nang nawala ng lakas. Nakatanggap si Zophon ng notification mula sa WarGod system na makakakuha raw siya ng 5 stat points dahil sa nakapatay raw siya ng isang D-rank monster king. Noong makita ni Zophon ang notification ay doon na nito nasigurado na patay na nga talaga ang Moonblade Stilfer Wolf King. Dahan-dahang lumapit si Po Pan sa nakabagsak na halimaw, naging kalmado naman si Zophon dahil sa alam na nga nito na patay na talaga ang halimaw. Tuwang-tuwa si Po Pan nung masigurado nito na hindi na talaga humihinga ang halimaw na Moonblade Stilfer Wolf King. Pinagmalaki pa nito na nasa harapan ng araw nila ngayon ang katawan ng isang patay na D-rank monster king. Masaya rin si Zophon habang naghahanda sa pagbiyak sa halimaw, bukod nga raw sa mga materyales sa katawan ng halimaw ay nakakuha rin daw sila ng isang monster restraining rope. Habang binibiyak ni Zophon ang Moonblade Stilfer Wolf King ay sinabi ni Po Pan na hiwain nga raw nito ng maayos ang bawat parte ng katawan ng halimaw. Gusto niya nga raw dalhan ng karne nito ang kanyang ama upang parehas nila itong matikman. Ang mga materyales ng isang D-rank monster king ay maaaring maibenta ng higit sa 1,000,000. At dahil walang nagtitinda ng ganitong klase ng balahibo, malamang na maibenta rin ng milyon ang Wolf King's fur. Ang sungay naman ng Moonblade Stilfer Wolf King ay isa sa mga pinakaperpektong materyales para sa paggawa ng mga D-rank Starfall weapons. Hindi man ito kasing mahal ng isang monster core, pero aabot pa rin ang presyo nito ng halos 10,000,000. Naisip ni Zophon na mayaman na nga raw siya pagkatapos ng gabing ito, bukod nga raw sa mahigit 10,000,000 na ang mga nakuha niyang materyales ay nakakuha pa rin daw siya ng isang monster restraining rope. Sinabi ni Po Pan na sa bilang niyang araw ay mayroong 320 points ang materyales na nakuha nila sa team ng Twin Serpents.
Mukhang bukod nga raw sa makukuha ni Zoufan ang first place ay mababasag rin nito ang pinakamataas na record sa mga nagdaang joint operation. Nag-appear ang dalawa dahil sa tuwa ng mga ito sa dami ng mga naipon nilang materyales na mako-convert sa operation points. Nagtanong si Zoufan kung sa kuweba ba raw na ito naninirahan ang Moonblade Stilfer Wolf King. Sinabi naman ni Po Pan na bakit nga raw hindi na lang nila ito tingnan at baka may makuha pa silang mahalagang bagay sa loob nito. Nagdesisyon sina Zoufan at ang karga nitong si Po Pan na tingnan na nga ang loob ng kuweba. Pinagpatuloy ni Zoufan ang paglalakad sa napakahabang kuweba. Hanggang sa may matanaw ang mga ito na nagkalat sa kanilang harapan. Takang-taka ang dalawang ito kung bakit napakaraming naaagnas na bangkay ang nagkalat sa loob ng kuweba. Sinabi ni Zoufan na kaya raw siguro napakaraming bangkay doon ay nang dahil sa paglalaban ng iba't ibang klase ng halimaw. Mukhang matagal na rin daw itong nangyayari dahil karamihan nga raw ng naiwan doon ay puro buto na lang. Napaisip naman si Po Pan kung simula ba raw nang mag-mutate ang mga hayop sa Ghost Rain Mountain at naging mapapanganib na halimaw ay doon na rin ang mga ito nagsimulang maglaban at magpatayan. Sinabi ni Po Pan na nakakapanghinayang nga lang daw at agnas na ang karamihan sa mga katawan na nandoon. Pero kahit papaano naman daw ay baka makakuha rin siya ng mahigit sa 100 points kapag inisa-isa niya ang mga nakakalat doon na hindi pa naaagnas na halimaw. Matapos ubusin ang mga materyales na maaaring mapapalitan ng operation points ay nagpatuloy na sina Zoufan at Po Pan ng pagpasok sa loob ng kuweba. Hanggang sa makita nila na hanggang doon na lang ang daan na tinatahak nila. Noong pabalik na sila ay napansin ni Zoufan na may mga marka raw doon ng kuko ng Moonblade Stilfer Wolf King. Mukhang sinusubukan nga raw ng Moonblade Stilfer Wolf King na akyatin ang pader na ito. Napaisip naman si Po Pan kung nasa taas ba raw ang dahilan kung bakit napakarami nilang nakitang bangkay ng mga halimaw. Sinabi ni Po Pan na hindi pa nga raw gaanong magaling ang paa niya kaya si Zoufan na lang daw muna ang tumingin at umakyat sa itaas. Matapos magkasundo ng desisyon ay inihanda na ni Zoufan ang gagamitin niya sa kanyang pag-akyat. Ginamit nitong kapitan ang dala nitong dagger at nagtali rin ito ng lubid sa gitna ng mataas na pader bilang dagdag ingat kung sakali mang mahugot ang kanyang hinahawakan. Pinagpatuloy ni Zoufan ang ganoong paraan hanggang sa halos marating na nito ang pinakatuktok. Pagkaakyat ni Zoufan ay nagtaka ito sa kanyang nakita. Sa itaas ay nakita niya ang isang napakalaking puno na nababalutan ng kakaibang kapangyarihan. Naisip niya na malamang ay isang mutated tree ang napakalaking punong ito. Nagulat si Zoufan noong makita nito na parang may mga lumilipad sa palibot ng mahiwagang puno. Napapalibutan pala ang nasa harapan niyang mutated tree ng napakaraming malalakas at lumilipad na mga halimaw na tinatawag na eagle fox. Naisip ni Zoufan na mukhang may pinoprotektahan nga raw doon ang mga eagle fox, malamang nga raw na ito rin ang dahilan kung bakit nagkakagulo-gulo doon ang mga napapadpad na halimaw sa loob ng kuweba. Napaisip din si Zoufan kung isa ba raw alien artifact ang pinoprotektahan ng mga ito. Kinabahan si Zoufan noong makaramdam siya ng napakalakas na aura mula sa likod ng puno. Naisip ni Zoufan na mas nakakakilabot pa nga raw ang aurang ito kung ikukumpara sa nakaharap nilang Moonblade Stilfer Wolf King. Napapaisip din si Zoufan kung isa ba raw warlord rank monster ang halimaw na naramdaman niya sa likod ng napakalaking mutated tree. Nagpasya na si Zoufan na bumalik pa ibaba dahil isa pa nga lang daw siyang intermediate Starfall warrior at hindi pa raw niya kakayanin na labanan kung anumang halimaw ang nasa likod ng napakalaking mutated tree. Kinaumagahan ay nagsimula ng magbalikan sa loob ng Ghost Rain Mountain Camp entrance ang mga sumaling partisipante. Nagbalik na sila doon dahil matatapos na ang oras ng nagaganap na joint operation. Sa loob ng kampo ay makikita ang isang malaking screen kung saan nakalagay ang mga pangalan ng nakakuha ng malaking bilang ng operation points. Sa isang silid ay magkakasama ang tatlong naglalakihang personalidad ng lungsod ng Jining City. Sinabi ng Ghost Rain Military Base Chief Instructor na si Wei Chenshan na sa ngayon nga raw ay 526 ang nakuha na nangunguna sa joint operation. Iniisip niya nga raw kung may partisipante ba raw ngayon ang makakagawa ng panibagong record. Sinabi ni Li Zhang na sa nagdaang 2 taon nga raw ay napakaraming umusbong na mahuhusay na Starfall warrior mula sa military.
Kaya sa palagay niya nga raw ay sa military base ni na Wei Chenshan magmumula ang makakakuha ng first place sa nagaganap na joint operation. Naisip naman ni Wei Chenshan na siya naman daw ngayon ang binobola ng tusong si Li Zhang. Isa-isa na ring nagdatingan ang mga sikat na kalahok na sumali sa joint operation. Nasa camp entrance na rin si Jizan na miyembro ng Jining City's military. Nasa edad ito ng 25 taon at isang advanced Starfall warrior. Naroon na rin ang mayabang na si Li Hangwu na nagmula sa angkan ng Li family. Naging usap-usapan sa bibig ng mga kalahok na malamang daw ay makapasok sina Jizan at Li Hangwu sa top 10 ng kanilang joint operation. Nagdedebate rin ang mga ito kung sino raw sa dalawa ang makakakuha ng pinakamaraming points, at kung may makakagawa ba raw sa mga ito ng bagong record. Pumapasok na rin sa gate ng camp entrance ang kumakain na naman na si Pu Pan at ang bida natin na si Zhou Fan. Sinabi ni Pu Pan na pinagod niya raw ng sobra ang kanyang sarili kaya namamayat na raw siya. Biniro naman ito ni Zhou Fan na parang wala naman daw pinag-iba ang katawan nito. Pumila na ang mga bagong dating na kalahok upang mabilang na kung ilan ang nakuha nilang operation points. Sinabi ni Pu Pan na halos muntikan na nga raw silang hindi umabot. Sumagot naman si Zhou Fan na mabuti na lang daw at nag-iwan sa kanila ng malaking regalo ang nakalaban nilang kambal. Nakakuha nga raw siya sa grupo ng mga ito ng isang monster restraining rope at 2 E-rank swords. Kaya nga rin lang daw sila umabot ay nang dahil sa ginamit niyang panglambitin sa mga puno ang nakuha niyang monster restraining rope. Sinabi ni Pu Pan kay Zhou Fan na ang cool guy raw na itim ang buhok at may hawak na espada ay si Jizan, ang mayabang naman daw na nasa unahan ay si Li Hangwu. Ipinaalam din ni Pu Pan na kinikilala nga rin daw si Jizan bilang isang genius ng Jining City's military. Gumagamit nga raw ito ng mga group attack techniques, kaya sanay itong makipaglaban sa mga halimaw na magkakasama. Isa nga raw ito sa mga kalahok na maaaring makakuha ng first place. Nagsigawan ng mga taga-suporta ni Jizan noong bibilangin na kung ilan ang nakuha nitong operation points. Nainis naman si Li Hangwu dahil nasasapawan siya ni Jizan. Mas lalo pa itong nainis noong sabihin ng isa niyang tauhan na hindi pa raw nila nakukontak ang grupo ng kambal, baka nga raw may masama nang nangyari sa mga ito. Sinabi ni Li Hangwu na kahit pa nga raw may masama na nangyari sa kambal ay dapat dinala pa rin nila pabalik ang mga nakuha nilang materyales. Kapag natalo nga raw siya kay Jizan nang dahil sa mga ito ay bubuhayin niya raw ulit ang kambal at siya mismo ang papatay sa mga ito. Umabot ng 746 ang operation points na nakuha ni Jizan. Sa ngayon ay hawak na nito ang ikaunang pwesto sa points leaderboard. Namangha ang ibang mga kalahok sa taas ng total points ni Jizan. Sinabi ng isang kalahok na ang pinakamataas nga raw na record sa lahat ng nagdaang operation points ay 817. Iyon pa nga lang daw ang unang pagkakataon na may nakalampas ng 800 points. Kaya malamang nga raw na si Jizan na ang manalo sa joint operation na ito. Nakaramdam ng kaunting inis si Li Hangwu habang nakikinig sa mga papuri na sinasabi ng ibang kalahok tungkol kay Jizan. Mabuti na nga lang daw at nakapaghanda siya ng magandang plano sa joint operation na ito. Hindi niya man daw nakuha ang hawak na points ng kambal pero marami na rin naman daw siyang nakuhang points sa ibang grupo. Nagyabang si Li Hangwu at inihagis sa tagatingin ang dala niyang bag. Sinabi ni Li Hangwu na bilisan nga raw ng mga ito ang pagbibilang dahil gusto na nga raw niyang umalis. Nagmadali naman ang mga miyembro ng military na tingnan ang laman ng bag ni Li Hangwu dahil alam nila na anak ito ng isa sa pinakamalaking pamilya sa kanilang lungsod. Umabot ng 813 ang operation points na nakuha ni Li Hangwu. Ngayon ay naungusan na niya si Jizan at nakuha na niya ang ikaunang pwesto. Nagulat naman ang mga nanunood na kalahok sa taas ng total points ni Li Hangwu. Mababasag ng araw sana nito ang dating record kung nakakuha pa ito ng 5 operation points. Sigurado ng araw sila na si Li Hangwu na ang makakakuha ng first place, at kikilalanin na rin daw ito bilang pinakamahusay na genius ng kanilang Jining City. Niyabangan ni Li Hangwu si Jizan na mataas nga rin daw ang nakuha nitong puntos, kaso nga lang daw ay mas mataas pa rin ang sa kanya kaya siya na raw ang magiging first place ng kanilang joint operation. Hindi na pinatulan ni Jizan ang pagyayabang ni Li Hangwu at dumiretso na siya ng paglalakad upang hindi na niya ito marinig. Matapos makita ang itsura ng nagyayabang na si Li Hangwu ay sinabi ni Zhou Fan na parang kilala niya raw ito.
Naalala ni Zofan nung nahuli niya noon ang batang si Lee Hangwoo na binubugbog ang isang bata kasama ang kanyang mga kagrupo. Pagkasumbong ni Zofan sa kanyang ama na si Zuhui ay agad na humingi ng pasensya si Lee Zong sa ginawa ng kanyang anak. Pinagpatuloy ni Lee Hangwoo ang pagyayabang nito at sinabi na magsilapit na raw doon ang mga kalahok na hindi pa nabibilang ang mga dalang materyales para raw matapos na sila at nang makaligo na raw siya sa kanila. Natatawa naman si Zofan sa kayabangan ni Lee Hangwoo gayong 813 operation points lang naman daw pala ang nakuha nito. Sunod naman na iniabot ni Pupan ang bag nito upang mabilang na rin kung ilan ang kanyang nakuha. Nagulat naman ang mga nagtitingin ng materyales sa nilalaman ng bag ni Pupan. Habang nagbibilang ay hindi sila makapaniwala na nagawang makapatay ni Pupan ng ganoon karaming halimaw. Nagtanong si Pupan kung may problema ba raw ang mga ito sa mga dala niyang materyales. Naisip ni Pupan na binahagihan nga raw siya ni Zofan mula sa mga materyales na nakuha nila sa mga nakalaban nilang grupo. Namanghari ng mga nanunood na kalahok sa dami ng dala ni Pupan. Muntik na nga raw nilang makalimutan na kasali rin pala doon ang anak ng Mercenary Guild President na si Pu Hao. Nananabik ang mga nanunood na malaman kung ilan ba ang points na makukuha nito. Nagulat naman si Lee Hangwoo noong makita nito na nasa maayos na kalagayan si Pupan. Pinahabol na niya nga raw ito sa mga tauhan niya, mukhang ito nga rin daw ang dahilan kung bakit hindi na nila nakontak ang grupo ni Lee Chi at Lee Ching. Nakita ni Pupan ang itsura ng mukha ni Lee Hangwoo habang nakatingin sa kanya. Nagtanong siya kung nadismaya ba raw ito na makita na maayos at ligtas siyang nakabalik. Sumagot naman si Lee Hangwoo na ano naman daw ang pakialam niya kung mabuhay o mamatay man si Pupan. Pero hindi raw siya makapaniwala na makakakuha ito ng ganoon karaming materyales. Sa lagay nga raw nito ay parang ilang araw din itong sugatan. Sinabi ni Pupan na manahimik na raw muna si Lee Hangwoo, dahil mas lalo nga raw itong hindi makakapaniwala kapag nalaman na nito kung gaano karami ang kanyang operation points. Nagtanong si Pupan sa nagtitingin ng materyales kung tapos na ba raw ang mga itong magbilang. Sumagot naman ang lalaking nagbibilang na pakihintay pa nga raw ng kaunti dahil napakarami nga raw nitong dalang materyales. Matapos ang ilang minuto ay natapos ng bilangin ang mga materyales na dala ni Pupan. Ang total nga raw ng nakuha nito ay 835 operation points. Gulat na gulat ang mga sumaling kalahok sa taas ng points ni Pupan. Ibig sabihin daw noon ay nalampasan na nito si Lee Hangwoo at ito na ngayon ang may hawak ng first place. Sinabi rin ng isang kalahok na nakalimutan na ba raw ng mga ito na 817 points ang pinakamataas na points sa lahat ng nagdaang joint operation. Ibig sabihin rin daw noon ay nakagawa si Master Pupan ng bagong record. Mukhang ito raw talaga ang totoong genius ng kanilang Jining City. Inasar ni Pupan si Lee Hangwoo at sinabi na malamang nga raw ay hindi nito inasahan na mahihigitan niya ang score na makukuha nito. Hindi pa naman daw niya na ibibigay kanina ang bag niya tapos nagyayabang na raw agad ito. Sumali rin sa pang-aasar si Jizon at sinabihan si Lee Hangwoo na napasobrang araw ang tiwala nito sa kanyang sarili. Pagkalapit ni Jizon ay binati rin ito si Pupan, sinabi niya rin na hindi niya nga raw inasahan na ito pala ang makakakuha ng first place. Halos mapikon na si Lee Hangwoo sa pang-aasar ng dalawa sa kanya. Sinabi na lang ni Lee Hangwoo na manguna man daw ngayon si Pupan sa kanilang joint operation, pero wag daw itong makakalimot na bantayan at ingatan ang likod nito. Pinagpatuloy ni Pupan ang pang-aasar kay Lee Hangwoo at sinabi na halata na raw sa mukha nito ang labis na pagkapikon. Pero mali raw ang sinabi ni Lee Hangwoo na siya na ang first place. Paano niya nga raw makukuha ang first place gayong hindi pa nabibilang ang laman ng bag ng kanyang kaibigan? Siniko ng mahina ni Pupan ang katabi niyang si Zofan. Sinabi niya dito na ilabas na nga raw nito ang mga dala nitong materyales upang makita na ng lahat kung sino talaga ang totoong boss. Nagtanong si Lee Hangwoo kung sino ba raw ang kasama ni Pupan. Hanggang sa maisip niya na parang pamilyar daw sa kanya ang lalaking ito. Nagtataka rin si Jizon kung sino ito at kung miyembro ba raw ito ng Mercenary Guild. Matapos patingnan ng mga dala niyang materyales ay nagpasalamat si Zofan sa mga lalaking nagtingin at nagbilang nito. Ipinaalam ng isang lalaki na tapos na raw ang kalkulasyon ng mga materyales ni Zofan. Nakakuha nga raw ito ng 810 operation points. Natawa naman si Lee Hangwoo matapos marinig ang bilang ng operation points ni Zofan.
Ito na ba raw ang ipinagyayabang ni Pupan, mas marami pa nga raw ang points niya sa lalaking ito. Hindi nga raw sapat ang 810 operation points para makuha nito ang first place. Sumagot naman si Pupan at sinabihan si Li Hangwu na bakit ba raw napakamainipin nito. Sinabi ni Pupan na ilabas na raw ni Zoufan ang itinatago nitong materyales. Nilabas na nga ni Zoufan ang itinatago nitong malaking pangil ng halimaw. Sinabi niya sa nagtitingin ng materyales na tingnan rin daw ng mga ito ang dala niyang pangil. Sinabihan ni Pupan ang nagtitingin ng materyales na tingnan daw nito ng mabuti ang pangil na dala ng kanyang kaibigan. Sinabi rin ni Pupan na pangil nga raw ito ng isang D-rank Monster King at nagmula nga raw ito sa Moonblade Stilfer Wolf King. Tinanong ni Pupan kung gaano raw kalaki ang puntos na katumbas nito. Pinaalala niya rin na baka raw mapagkamalan ng mga nagtitingin na nanggaling lang ang pangil na dala ni Zoufan sa isang ordinaryong D-rank monster. Sinabihan naman ni Li Hangwu na tigilan na raw ni Pupan ang mga walang saysay na sinasabi nito. Alam ba raw nito kung gaano kalakas ang isang D-rank Monster King? Sa dami ng mga nanunood na kalahok ay wala rin halos sa mga ito ang makapaniwala sa mga sinasabi ni Pupan. Pero kung totoo man daw na nanggaling nga ito sa isang D-rank Monster King, isa na nga raw ito sa pinaka nakakamanghang pangyayari sa lahat ng naganap na joint operation. Lalo na nga raw at halos maihahalin tulad ang isang D-rank Monster King sa lakas ng isang Warlord rank monster. Sinabi ng nagtitingin na dalawang miyembro ng military na wag nga raw mag-alala si Pupan dahil titingnan nga raw nila ito ng mabuti. Inilagay na ng isang lalaki ang dalang pangil ni Zoufan upang matingnan kung saang halimaw nga ito nagmula. Nagulat ang nagtitingin na lalaki noong makita nito sa kanilang appraising equipment na sa Moonblade Stilfer Wolf King nga nanggaling ang pangil na ito. Nakita nga rin daw ng appraising equipment na isa nga itong D-rank Monster King base sa natitira nitong enerhiya. Hindi naman makapaniwala ang kanina lang ay puro pagyayabang ang alam na si Li Hangwu. Paano nga raw mangyayari na makakapatay ang lalaking kasama ni Pupan ng isang D-rank Monster King? Hindi rin makapaniwala si Jizon na bukod sa kanila ay may isa pa palang nagtatagong genius na kasali sa kanilang joint operation. Sa tingin niya nga rin daw ay napakabata pa nito at wala pa sa 20 ang edad nito. Natuwa si Zoufan noong makumpirma na nagmula nga sa isang D-rank Monster King ang pangil na dala niya. Nagtanong siya kung ilang points ba raw ang makukuha niya doon. Sumagot naman ang lalaki na ngayon pa nga lang daw nangyari na may nagdala doon ng ganoong klase ng materyales, kaya hindi pa nga raw nila alam kung ilang points ang katumbas nito. Kailangan daw muna nila itong ipaalam sa kanilang boss upang ito ang makapagbigay ng desisyon. Nagulat ang lahat nang may magdala doon ng isang pangil na nagmula sa isang D-rank Monster King. Lalo na't hindi pa nga raw ito nangyayari noon sa lahat ng naganap na joint operation. Naisip ni Li Hangwu na paano nga raw mangyayari na makakapatay ang napakabatang Starfall Warrior ng isang D-rank Monster King. Nakakapagduda nga raw ang lalaki na kasama ni Pupan. May biglang napansin si Li Hangwu habang nakatingin sa mga materyales na pinatingnan ng ating bida. Parang kasama nga raw doon ang mga materyales na inireport sa kanya nina Li Qi at Li Qing bago sila mawalan ng contact sa grupo ng mga ito. Hanggang sa naisip ni Li Hangwu na malamang nga raw ay sina Pupan at ang kasama nitong lalaki ang pumatay sa grupo na pinamumunuan ng kambal. Nakaramdam ng matinding inis at galit si Li Hangwu dahil ninakaw nga raw ng dalawang ito ang kanyang mga points. Hindi niya nga raw mapapatawad ang dalawang ito. Mas lalo pa itong nagalit noong maisip nito na siya nga raw pala dapat ang makakakuha ng first place. Humiyaw si Li Hangwu at sinabi na nandaya raw ang lalaki na kasama ni Pupan. Paano nga raw ito makakapatay ng isang D-rank Monster King gayong isa lang naman itong intermediate Starfall Warrior? Gusto niya nga raw na imbestigahan ng military ang lalaking ito. At dahil walang gumalaw sa mga miyembro ng military, inutusan ni Li Hangwu ang mga kasama nitong tauhan na hulihin raw ng mga ito ang lalaking kasama ni Pupan. Natawa ang dalawa sa kapangahasan ni Li Hangwu. Sinabi ni Zoufan na napakalakas nga raw ng loob ni Li Hangwu na mag-utos para hulihin siya, at talagang sa military base pa nga raw nito ginawa. Agad na ginamit ni Zoufan ang kanyang perception skill bilang paghahanda. Kapag nga raw lumapit ang mga ito sa kanya ay ibubuhos niya ang buo niyang lakas gamit ang kanyang sandata na Bone Piercer at skill na Willow Blossom Flash.
Mukhang magagawa niya raw patayin ang mga ito kahit pa advanced Starfall Warrior ang ilan sa mga tauhan ni Li Hangwu. Kung hindi niya man daw mapatay ang mga ito ay sisiguraduhin niya na uuwi ang mga ito ng lumpo. Naisip ni Zhou Fan na uunahin niya nga raw ang paghihiganti niya sa mayabang na si Li Hangwu. Nakaramdam naman ng takot si Li Hangwu habang nakatingin sa kanya ang ating bida. Bakit nga raw nakakaramdam siya ng nakakakilabot na aura mula sa lalaking ito? Unti-unti nang inaalis ni Zhou Fan ang kanyang sandata sa loob ng kaluban. Hanggang sa may bigla na lang bumagsak sa pagitan ni Zhou Fan at ng grupo ni Li Hangwu. Takot na takot ang mga tauhan ni Li Hangwu kung ano na ang nangyayari. Ang bagay na bumagsak sa pagitan ng magaganap na kaguluhan ay isang makapangyarihang Starfall weapon. Mula sa makapal na usok at alikabok ay nakaramdam si Zhou Fan ng presensya ng mga warlord. Nagmula ang mga presensyang ito sa Ghost Rain Military Base Chief Instructor na si Wei Chenshan at sa dalawa pa nitong kasama. Nakilala rin ng iba ang mga bigating personalidad na kasunod ni Wei Chenshan. Kasunod nga rin daw nito ang Jinning Mercenary Guild President na si Pu Hao at ang Li Family Patriarch na si Li Zong. Nagulat ang mga tao na nasa camp entrance noong makita ng mga ito ang mga kinikilalang Free Great Warlord Masters. Naisip ni Zhou Fan na sapat na nga raw ang natitirang aura ni Wei Chenshan sa spear nito upang mapaatras siya. Nakaramdam si Zhou Fan ng pagkamangha dahil ganoon daw pala ang lakas ng isang warlord rank warrior. Napansin ni Zhou Fan na isa pala sa mga dumating doon ang matanda at ang walang utang na loob na si Li Zong. Napaisip naman si Li Zong na parang pamilyar daw sa kanya ang lalaki na kasama ni Pu Pan. Binalaan ni Wei Chenshan ang lahat, at sinabi na mahigpit daw na ipinagbabawal sa Ghost Rain Military Base ang paglalaban ng dahil lang sa personal na alitan. Kung sino man daw ang magtangkang sumuway ay babarilin na agad nila sa kinatatayuan. Lumapit si Li Hangwu sa Chief Instructor at sinabi na nandaya raw ang lalaki na kasama ni Pu Pan. Imposible nga raw na makapatay ito ng isang D-rank Monster King, kaya gusto niya nga raw itong paimbestigahan. Nagduda rin si Wei Chenshan kung paano nga raw makakapatay ng isang D-rank Monster King ang isang intermediate Starfall Warrior. Mukhang may katwiran nga raw si Li Hangwu at kinakailangan nga raw itong imbestigahan. Nagtaka naman si Pu Pan kung bakit sumasang-ayon kay Li Hangwu ang kanilang Chief Instructor na si Wei Chenshan. Sa pagkakaalam niya nga raw ay hindi rin ganoon kaganda ang relasyon ni Chief Instructor Wei Chenshan sa angkan ng Li family, at madalas na magsaksakan ang mga ito ng patalikod. Natuwa naman si Li Hangwu dahil nakumbinsi nito si Wei Chenshan. Kapag nga raw nag-imbestiga na ang mga ito ay mapapatunayan niya na nandaya nga ang lalaki na kung tawagin ni Pu Pan ay Zhou Fan. Sinabi ni Chief Instructor Wei Chenshan na sa Ghost Rain Military Base ay lagi nilang pinapatupad ang pagtrato ng patas. Kapag nga raw inimbestigahan nila ang isang kalahok ay kailangan rin daw nilang imbestigahan ang lahat. Gagawin nga raw nila yun upang malaman nila kung sino ang mga kalahok na gumawa ng pandaraya sa kanilang joint operation. Sinabi ni Zhou Fan na hindi raw siya tutol sa desisyon ni Chief Instructor Wei Chenshan at pumapayag nga raw siya na imbestigahan siya ng mga ito. Sumang-ayon din si Pu Pan at sinabi na simulan ng araw agad ng mga ito ang pag-iimbestiga sa lahat. Kinabahan naman si Li Hangwu dahil baka raw mabisto ang ginawa niyang pagpapasok ng dalawang team upang mag-farm ng points para sa kanya. Lalo ng araw at malamang na may kinalaman sina Pu Pan at Zhou Fan sa pagkamatay ng kambal. Nagsalita naman si Li Zong na may pagkamayabang daw talaga ang anak niyang si Li Hangwu dahil sa mura nitong edad. Nagalit lang daw siguro ito dahil sa natalo ito ng ibang kalahok. Sa palagay niya nga raw ay hindi na nila kailangan na gumawa pa ng pag-iimbestiga. Nagtanong si Li Zong kung ano raw ang opinyon ni Pu Hao. Sumagot naman si Pu Hao nang naroon nga raw sila ngayon sa Ghost Rain Military Base, hindi nga raw siya namamakialam sa teritoryo ng iba. Wala nga raw siyang problema kung anuman ang maging desisyon ni Chief Instructor Wei Chenshan. Matapos marinig ang opinyon ni Li Zong at Pu Hao ay nagdesisyon na si Chief Instructor Wei Chenshan na hindi na magsagawa ng pag-iimbestiga. Sinabi ni Wei Chenshan na dahil nga raw ito palang ang unang beses na may nagdala doon ng materyales mula sa isang D-rank Monster King, ay siya na raw ang magsasabi kung ilang puntos ito. Ipinaalam ni Chief Instructor Wei Chenshan sa lahat ng nandoon, na simula raw ngayon ay 500 points ang katumbas na puntos ng isang D-rank Monster King.
Nakuha ni Zofan ang first place ng points leaderboard sa total points na 1,310. Namangha naman ang mga sumaling kalahok dahil nakagawa nga raw si Zofan ng panibagong record sa kanilang joint operation. Sa palagay nga raw nila ay wala nang makakahigit pa sa bagong record na ito. Naging usap-usapan din ng ibang mga kalahok na maswerte raw ang Jining Mercenary Guild dahil nakakuha na naman sila ng panibagong genius. Lumapit si Chief Instructor Wei Chenshan at pinuri si Zofan. Sinabi ni Wei Chenshan na sa pagkakapatay nga raw ni Zofan sa isang D-rank Monster King ay alam niya raw na magiging maganda ang hinaharap nito. Inamin naman ni Zofan na nagawa niya lang daw yun dahil sa ginamitan niya ito ng magandang taktika. Sa lakas nga raw niya ngayon ay hindi pa niya makakayanang makipaglaban ng harapan sa isang D-rank Monster King. Sinabi na ni Wei Chenshan ang dahilan ng paglapit nito. Tinanong niya si Zofan kung interesado ba raw ito na sumali sa kanilang military. Kailangan nga raw nila ng mga talentado na tao na gaya ni Zofan. Kapag sumali nga raw ito ay bibigyan nila ito ng titulo na isang colonel at papayagan nila ito na sumali sa kanilang elite military program. Napanganga naman ang mga nakikinig na kalahok sa ginawang pagpapasali ni Chief Instructor Wei Chenshan kay Zofan. Hindi rin sila makapaniwala sa alok nito na pagiging isang colonel ng military. Idagdag pa nga raw ang sinabi ng Chief Instructor na ipapasok nila si Zofan sa Elite Military Program. Napakaswerte raw nito dahil nasa 100 slot nga lang ang ibinibigay nila kada taon. Mataas nga raw ang mararating ni Zofan kapag pumayag ito dahil napakarami ng naging warlord sa mga nakapasok sa Elite Military Program. Lumapit si Pu Hao at sinabihan ang kaibigan nito na si Wei Chenshan. Talagang sa harapan pangaraw niya bialak ni Wei Chenshan na agawin ang miyembro ng kanilang mercenary guild. Sinabihan ni Pu Hao si Wei Chenshan na may nakaplano na raw talaga sila para kay Zofan, kaya wag na nga raw itong magtangkang agawin pa ito sa kanila. Hindi naman makasali sa diskusyon si Li Zong dahil sa inumpisahang gulo ng anak niyang si Li Hangwo. Habang nakatayo ito sa malayo ay iniisip ni Zofan ang ginawa ng matandang ito sa kanyang ama. Lumapit si Li Zong at binati si Pu Hao. Binabati niya nga raw ito dahil nagkaroon na naman ito ng panibagong genius sa kanilang mercenary guild. Humingi rin ng pasensya si Li Zong sa ugali na ipinakita ng kanyang anak. Sinabi rin nito na bilang pagdiriwang daw ng pagwawakas ng kanilang joint operation, magho-host na raw ang kanilang Li family ng isang celebration party na gaganapin pagkaraan ng 3 araw. Sana nga raw ay makadalo ang lahat sa kanilang selebrasyon. Matapos noon ay nagpaalam na si Li Zong kasama ang kanyang mga tauhan at anak. Habang papaalis ay sinabi ni Li Hangwo na palihim nga raw na pinatay ni Napupan ang grupo ni Li Qi at Li Qing. Ninakaw nga raw ng mga ito ang points na dapat ay para sa kanya at siya raw dapat ang nakakuha ng ikaunang pwesto. Sinabi ni Li Hangwo na kailangan nga raw managot ng dalawa lalong-lalo na nga raw ang lalaki na nagngangalang Zofan. Sinabihan ni Li Zong si Li Hangwo na manahimik daw ito dahil napakawala raw nitong kwenta. Kung hindi ba naman daw ito isang mangmang, dapat daw ay 3 team ang pinadala nito upang ipapatay si Pu Pan sa loob ng naganap na joint operation. Naisip din ni Li Zong ang nabanggit na pangalan ng kanyang anak. Sa pagkakaalam niya nga raw ay ito ang pangalan ng anak ni Zhu Hui. Akala nga raw niya ay patay na noon si Zofan, pero dahil nga raw kusa itong nagpunta sa Jining City, hindi na niya raw ito hahayaan na makabalik pa. Sinabi ni Pu Pan na wag na raw nilang pansinin ang mga walang hiyang angka ng Li family, at magpunta na nga raw sila sa Ghost Rain military base upang kuhanin ang kanilang reward. Sinabi rin ni Ji Zon na tama nga raw si Pu Pan, mas maganda nga raw na kuhanin na ni Zofan ang reward nito na alien artifact. Sinabi rin ni Ji Zon na napakahirap nga raw makakuha ng isang alien artifact kaya tiyak na gagaan ang loob ni Zofan kapag nasa kamay na niya ito. Natuwa naman si Zofan at naisip na sa wakas daw ay makakapasok na siya sa loob ng Ghost Rain military base. Napapaisip din siya kung makukuha na ba raw niya ang safe deposit box na nakalagay sa forbidden area na naulit sa kanya ng kanyang ama. Mula sa camp entrance ay nagpunta na ang mga sumaling kalahok ng joint operation sa loob ng Ghost Rain military base. Nakatanggap sina Zofan ng VIP treatment bilang mga pasok sa top leaderboard ng naganap na joint operation. Habang sakay sa isang armored vehicle ay naisip ni Zofan na talagang nakakamangha nga raw ang military base na ito.
Halos 10 beses nga raw ang taas ng seguridad sa lugar na ito kaysa sa pag-aakala niya noong nag-oobserba siya sa nagdaang 2 linggo. Naisip niya nga raw noon na palihim na pumasok sa loob ng base na ito. Mabuti na lang daw at hindi niya ito ginawa at tiyak na para lang siyang naglakad papunta sa kanyang kamatayan. Nagsibaba na sina Zofan at ang iba pang sakay ng armored vehicle nung naroon na sila sa labas ng napakataas na gusali. Habang pumapasok si Zofan ay nakakita ito ng isang napakahabang pila. Tinanong niya kung naroon rin daw ba ang mga ito para kumuha ng rewards. Ipinaliwanag naman ni Ji-sun na makakakuha rin ng reward mula sa military ang mga kalahok na pasok sa top 100. Makakakuha nga raw ang mga ito ng participation reward at tanging ang top 10 lang ang makakakuha ng mga mahahalagang rewards. Sinabi ni Pupa na maayos pa rin naman daw ang makukuha ng iba. Kukuhanin lang daw ng military ang mga materyales na pinalitan ng joint operation points, pero maaari pa rin nilang ibenta doon ang mga nakuha nilang ibang parte sa mga napatay nilang halimaw. Lumapit ang isang lalaki at sinabi na sumunod daw sa kanya sina Zofan, Pupan at Ji-sun. Inatasan nga raw siya ni Chief Instructor Wei Chenshan na gabayan ang mga ito upang kuhanin ang kanilang rewards. Pumasok ang lalaki sa loob ng isang kwarto at sinabi sa Chief Instructor na si Wei Chenshan na nasa labas na raw ang mga sinundo niyang kalahok. Sinabi ni Wei Chenshan na papasukin na raw ang mga ito. Pagkarating ni Zofan sa loob ay sabay-sabay ang mga itong bumati sa Chief Instructor na si Wei Chenshan. Tinawag ni Chief Instructor Wei Chenshan ang isa nitong tauhan, at sinabi kina Zofan na naroon na raw ang reward ng mga ito sa naganap na joint operation. Sinabi ni Wei Chenshan na kapag daw binuksan ng mga ito ang ibinigay nilang kahon ay makakakita sila sa loob ng isang security consultant license at isang tseke. Pagkabukas ni Zofan sa kanyang kahon ay nakakita nga ito ng isang ID. Napaisip siya kung magagamit niya ba raw ito upang makapasok siya sa forbidden area ng base na ito. Nagtaka naman si Zofan noong makita nito na nagtatatalon sa tuwa si Pupan. Sinabi ng masayang si Pupan na nakakuha nga raw siya ng 3 milyon at may pera na naman daw siyang gagastusin. Nasiyahan din si Ji-sun sa nakuha nitong 2 milyon. Kinulang nga raw siya ng pera sa pagpapareforge ng isang D-rank Starfall weapon, gamit nga raw ang perang ito ay maitutuloy na niya ang kanyang pagpapagawa. Parehas na tiningnan ni Pupan at Ji-sun kung gaano kalaki ang nakuha ng first place ng kanilang joint operation. Nagulat ang tatlong ito noong makita nila na 8 milyon ang nakuhang pera ni Zofan. Sinabi ni Ji-sun na malaki nga raw ito, sa pagkakaalam niya nga raw ay 5 milyon ang pinakamataas na ibinibigay ng mga itong premyo. Pinaliwanag ni Chief Instructor Wei Chenshan kung bakit ganoon kalaki ang nakuha ni Zofan. Ginawa nga raw nila yon dahil sa nakagawa ito ng bagong record at nakapatay ito ng isang D-rank Monster King. Nararapat nga lang daw ang 8 milyon na premyo para sa husay na ipinakita ni Zofan. Binanggit din ng Chief Instructor kay Zofan na kapag sumali nga raw ito sa kanila ay maaari raw itong kumita ng mahigit sa 100 milyon, bukod pa nga raw doon ang napakaraming benepisyo na maaari rin itong matanggap. Naisip ni Pupan na talagang hindi raw tumitigil ang kanyang uncle na si Wei Chenshan na agawin sa kanilang mercenary guild ang kaibigan niyang si Zofan. Kailangan nga raw ay bantayan niya si Zofan ng mabuti upang hindi ito makumbinsi ng kanyang uncle, at talagang malalagot daw siya sa kanyang ama kapag nangyari yun. Natuwa si Pupan noong sabihin ni Zofan sa Chief Instructor na si Wei Chenshan na salamat at pasensya na raw. Maganda nga raw ang pagtrato sa kanya ng mercenary guild kaya gusto niyang manatili doon. Iniba na ni Pupan ang usapan at tinanong kay Chief Instructor Wei Chenshan kung nakalimutan na ba raw nito ang reward na alien artifact ng first place. Huwag nga raw nitong sasabihin sa kanila na nagbago na sila ng desisyon. Sinabi ni Wei Chenshan sa pamangkin niyang si Pupan na ganoon ba raw kaburawt ang tingin nito sa kanya. Sinadya niya raw talagang ay panghuli ang pagbibigay ng pinaka-espesyal na reward. Nagpasalamat si Zofan nung iabot na ng Chief Instructor ang kanyang reward sa kanyang kamay. Pagkabukas ni Zofan ng kahon ay sinabi nito na ganoon raw pala ang itsura ng isang alien artifact. Ang laman ng kahon ay isang bilog na bagay na maaaring ikonsumo. Sa pagbukas ni Zofan ng kahon ay naramdaman ng mga taong nakapaligid sa kanya ang kapangyarihan na nakapaloob sa bilog na bagay na ito. Pinaliwanag ni Wei Chenshan na ang mga alien artifacts daw ay kakadiscover pa lamang nitong nagdaang 2 taon.
Nagmumula nga raw ito sa mga mutated plants at talagang napakahirap daw makakuha nito. Sinabi rin ni Wei Chenshan na bawat alien artifacts daw ay may iba't ibang epekto. Kaya ayon daw sa batas ng kanilang military, dapat daw ay ikonsumo ito ni Zhou Fan sa lugar na iyon upang maobserbahan nila kung ano ang makukuha nitong resulta. Ginagawa nga raw nila yun upang makapagbigay sila ng mabilisang emergency treatment kung sakaling may mangyari mang problema. Kinabahan si Zhou Fan at napatanong kung nakakalason ba raw ang alien artifacts na natanggap niya. Sumagot naman ang chief instructor na si Wei Chenshan na dahil nga raw babagong diskubre pa lang ang alien artifact na hawak ni Zhou Fan, hindi pa raw niya sigurado kung nakakalason ba ito o hindi. Nagsalita naman ang espesyalistang babae na nakapagsagawa na raw sila ng pag-aaral ukol sa reward nila na alien artifact, at lumabas naman daw na hindi ito masama sa katawan ng isang tao. Iyon nga lang daw ay magkakaiba ang epekto ng alien artifact sa mga taong kumukonsumo nito, kaya nga raw naroon din sila upang kumalap ng impormasyon. Napanatag ang loob ni Zhou Fan matapos mapaliwanagan ng espesyalistang babae. Sinabi ni Zhou Fan na akala raw niya ay malalagay sa panganib ang buhay niya kapag kinonsumo niya ito. Hindi na pinatagal pa ni Zhou Fan at isinubo na nito ang natanggap niyang alien artifact. Hinawakan ni Zhou Fan ang tiyan nito pero wala naman daw siyang nararamdaman na kakaiba sa kanyang katawan. Napaisip siya kung matagal ba raw talagang tumalab ang epekto nito. Nagtanong si Pupan kay Zhou Fan kung ano raw ang lasa ng alien artifact na kinain nito. Tinanong niya kung matamis ba raw ito o maalat. Tinanong niya rin kung lasa ba raw itong candy o lasang meatballs. Sinabihan naman ni Chief Instructor Wei Chenshan si Pupan na ano ba raw ang mga pinagtatatanong nito. Alam niya nga raw na mahal ang isang alien artifact, pero imposible raw na hindi ito ibili ng kahit na isa ng ama nitong si Pu Hao. Sumagot naman si Pupan na nakakain na nga raw siya ng alien artifact ng 2 beses. Pero lahat daw ng iyon ay puro F-rank lang. Hindi pa nga raw siya nakakatikim o nakakakita noon ng isang D-rank alien artifact. Sinabi ni Zhou Fan na nalunok na nga raw niya ng buo ang D-rank alien artifact. Pero wala raw siyang nalasahan at wala raw siyang nararamdaman na pagbabago. Hanggang sa biglang nakatanggap si Zhou Fan ng notification na na-detect daw ng War God system na may ikinonsumo siya na isang D-rank alien artifact. Nagtaka si Zhou Fan kung ano ang ibig sabihin ng nakita niya na i-convert daw ng kanyang War God system sa 100% ang epekto ng kinain niyang D-rank alien artifact. Nakatanggap ulit si Zhou Fan ng notification na na-convert na raw ang epekto ng D-rank alien artifact sa 100%. Dahil doon ay makakatanggap daw siya ng 20 stats sa kanyang strength at makakakuha raw siya ng skill na 10% recovery ability. Ngayon ay 65 na ang stats ni Zhou Fan sa kanyang strength. Nakita niya rin sa kanyang system screen na mayroon na rin siyang passive skill na 10% recovery ability. Natuwa si Zhou Fan at naisip na isang araw treasure ang D-rank alien artifact na kanyang ikinonsumo. Mabilis nga raw nitong nadagdagan ng 20 stats ang kanyang lakas. Napaisip din siya kung ibig sabihin ba raw ng nakuha niyang passive skill ay madaragdagan ng 10% ang recovery speed ng kanyang katawan. Hindi makapaniwala ang espesyalistang babae noong makita nito na direktang nadagdagan ng 20 points ang strength stats ni Zhou Fan. Sa 5 araw na alien artifacts na nakuha nila ay 4 na araw ang naikonsumo. Pero ang pinakamataas nga raw na nakuha sa 4 ay hanggang 13 strength points lang. Naisip naman ni Pupan at Jizon na napakalaking bagay nga raw ng 20 strength point na nakuha ni Zhou Fan. Ilang oras rin daw ang natipid nito sa pagsasanay. Para sa isang Starfall Warrior na nasa advanced stage o higit pa, kailangan ng mga itong makipaglaban at pumatay ng napakaraming halimaw. Kailangan ng mga itong sanayin ang kanilang mga battle skill upang mapataas nila ang kanilang mga stats. Isa ang pagdating ng mga alien artifacts sa mga pinapangarap ng mga Starfall Warriors. Napakahalaga ng item na ito para sa mga Starfall Warrior na malapit nang lumampas sa dati nitong lakas, at para rin sa mga Starfall Warrior na kahit na anong gawin ay hindi na mapataas ang kanilang stats. Naisip ni Zhou Fan na hindi nga raw binanggit ng espesyalistang babae ang nakuha niyang passive skill na 10% recovery ability. Napaisip din si Zhou Fan na baka kaya hindi nila ito makita ay nang dahil sa ginawang pagkukonvert ng kanyang War God system sa epekto ng alien artifact.
Nagsalita si Chief Instructor Wei Chenshan na may ibibigay pa raw silang reward na combat skill. Sumunod nga raw ang mga ito sa kanya papunta sa forbidden area ng kanilang base. Natuwa si Zhou Fan noong malaman nito na makakapili pa pala sila ng isang combat skill sa loob ng forbidden area. Umalis na sina Zhou Fan sa kwarto kung saan nila tinanggap ang kanilang cheque at ang reward niya na isang D-rank alien artifact. Sumunod sina Zhou Fan, Pu Pan at Jizon kung saan papunta ang Chief Instructor na si Wei Chenshan. Habang sumusunod ay nagmamasid si Zhou Fan sa mga lugar na kanilang dinaraanan. Napaisip siya kung bawat kwarto ba raw doon ay magkakasunod ng naaayon sa bilang. Kung ganoon daw ay ibig sabihin noon ay nasa pinakailalim pa ang safe deposit box na binanggit sa kanya ng kanyang ama. Sa pagkakatanda nga raw ni Zhou Fan ay may binanggit na 9963 ang kanyang ama noong panandalian niya itong nakausap. Tumigil sa paglalakad si Wei Chenshan noong nasa tapat na sila ng room 723. Bumukas ang pinto ng kwartong ito noong ma-verified ng security system ang katauhan ni Chief Instructor Wei Chenshan. Dumiretso ng pagpasok sina Zhou Fan hanggang sa makakita ang mga ito ng isang bilog na kagamitan sa pinakagitna ng kwarto. Sa gitna ng bilog na kagamitang ito ay lumabas ang isang hologram kung saan nakalagay ang mga skills na pag-aari ng military. Sinabi ni Wei Chenshan kina Pu Pan at Jizon na dahil nga raw nakapasok ang mga ito sa top 10 ay maaari nga raw ang mga itong pumili ng tig-isang D-rank combat skill. Kaso nga lang daw ay sa tatlong pagpipilian lang daw sila maaaring kumuha. Sinabi rin ni Wei Chenshan na siguro naman daw ay alam na ng dalawang ito ang batas nilang iyon. Sumagot naman si Pu Pan nang wala nga raw problema. Ilabas na nga raw agad ng kanyang Uncle Wei ang pagpipilian nilang skills at nang makapili na sila. Bilang pambansang ranggo ng kagawaran ng sandatahang lakas, napakaraming combat skill ang nasa pag-aari ng mga militar. Kahit 3 D-rank combat skill lang ang maaaring pagpilian ni Pu Pan at Jizon, tiyak naman na bawat isa sa mga ito ay higit na mas malakas kung ikukumpara sa ibang mga D-rank combat skills. Sinabi ni Chief Instructor Wei Chenshan na ang 3 pagpipilian daw ni Pu Pan at Jizon ay ang sword skill, dagger skill at movement skill. Ngayon nga raw ay maaari na ang mga itong pumili. Pinili ni Pu Pan ang skill na Wave Slash. Isa nga raw ito sa pinakamagandang D-rank dagger skill at eksakto rin daw ito upang magamit niya ng mas maayos ang kanyang divine power. Matapos pumili ni Pu Pan ay pumili na rin si Jizon. Pinili naman nito ang D-rank movement skill, dahil sa tingin niya raw ay nababagay ito sa skill na kanyang ginagamit. Ipinaalam ni Wei Chenshan na dahil raw si Zhou Fan ang naging first place at nakagawa ito ng panibagong record sa katatapos lang na joint operation ay nagdesisyon daw sila na bigyan ito ng exception. Pinapayagan nga raw nila ito na makapili ng anumang combat skill sa kanilang buong military combat skill repository. Nagulat naman sina Pu Pan at Jizon sa narinig nila mula sa Chief Instructor na si Wei Chenshan. Naisip ni Pu Pan na nawala raw tuloy ang pagkasabik niya sa bago niyang skill. Nagtingin ng mabuti si Zhou Fan sa mga nakaimbak na skills ng military. Namangha siya sa dami ng pagpipilian niya na mga D-rank combat skills. Naalala ni Zhou Fan na napakataas nga raw ng presyo ng isang D-rank combat skill sa mga trading centers. Bawat isang araw nito ay nagkakahalaga ng hindi bababa ng 10 milyon. Nakita ni Zhou Fan ang D-rank skill na Gale Axe Destroyer. Ito nga raw ang advanced version ng skill ni Hita na E-rank Gale Axe Mountain Destroyer. Napakarami pang malalakas na skills ang nakita ni Zhou Fan kaya nahihirapan itong makapili. Natuon ang pansin ni Zhou Fan noong makita nito ang skill na Shadow Flash Blade. Ang explanation ng skill na ito ay isa itong mabilis na talim na hindi nag-iiwan ng anino sa sandaling mamaster ito. Sa bilis nga raw ng skill na ito ay para na itong naglalakbay sa bilis ng liwanag. Naisip ni Zhou Fan na kapag nga raw natutunan niya ang Shadow Flash Blade at ginamit niya ito sa pakikipaglaban, ay baka makayanan na niyang makipaglaban sa mga halimaw na kasing lakas ng Moonblade Steel for Wolf King. Naisip ni Zhou Fan na ito nga raw ang pinaka-perpektong combat skill para sa kanya. Itinuro ni Zhou Fan kay Chief Instructor Wei Chenshan ang skill na kanyang napili. Sinabi ni Wei Chenshan na hindi niya raw akalain na ang skill na Shadow Flash Blade ang mapipili ni Zhou Fan. Pinuri naman ni Jizon si Zhou Fan dahil marunong nga raw itong pumili.
Ang Shadow Flash Blade nga raw ay kilala bilang pinakaunang sword combat skill, at hindi nga raw nalalayo ang lakas nito kung ikukumpara sa mga C-rank combat skill. Kaso nga lang daw ay napakahirap lang nitong pag-aralan. Napakarami ng araw nang sumubok nito pero karamihan sa mga ito ay nabigo. Pinayuhan ni Jizon si Zofan na pag-isipan nga raw nito ng mabuti, kung iyon na talaga ang kanyang kukunin. Nagsalita naman si Pupan na marahil nga raw ay mahirap ito para sa iba, pero alam niya raw na makakayanan itong matutunan ni Zofan. Sinabi ni Zofan kay Jizon na ayos lang daw siya at iyon na nga raw ang kanyang pipiliin. Naisip ni Zofan na mayroon naman daw siyang War God system, maaari nga raw siyang gumamit ng stat points upang matutunan ang iba't ibang klase ng combat skill. Hindi nga raw problema sa kanya kahit napakahirap pa ng isang skill na pag-aralan o matutunan. Habang kinukuha ni Zofan ang impormasyon ng Shadow Flash Blade ay pinaalalahanan siya ni Chief Instructor Wei Chenshan. Ang Shadow Flash Blade nga raw ay isang eksklusibong combat skill na pag-aari ng kanilang military, kaya dapat daw ay hindi ito ituro ni Zofan sa iba. Noong makakuha na sina Zofan ng mga reward nila na D-rank combat skill ay tinawag na ng Chief Instructor si Jizon at sinabi na ito na raw ang maghatid sa dalawa papunta sa labas. Agad namang sumaludo si Jizon at sumagot na masusunod daw ang ipinag-uutos ng Chief Instructor. Habang papaalis ang tatlo ay napaisip si Wei Chenshan kung gaano raw kaya kataas ang mararating ni Zofan. Bilang miyembro ng military, kabisado na ni Jizon ang bawat pasikot-sikot ng kanilang military base. Ito ang dahilan kung bakit siya ang inutusan ng Chief Instructor na maghatid kina Zofan at Pupan papunta sa labas. Nagtanong si Zofan kay Jizon kung ano raw ang tawag sa lugar na nasa likuran nila. Tinanong niya rin kung maaari na ba raw siyang bumisita sa kahit na anong lugar sa Forbidden Area kapag naging isa na siyang security consultant. Sumagot naman si Jizon na kahit pa nga raw maging isa silang security consultant ay kailangan pa rin daw nilang mag-submit ng request bago makapasok sa mga ipinagbabawal na lugar. Pinaalalahanan din ni Jizon si Zofan na wag daw nitong kakalimutan na tanging mga warlord lang ang maaaring pumasok sa mga kwarto na nag-uumpisa ang numero sa 80. Ibinulong naman ni Jizon na narinig nga raw niya na mayroon daw training arena sa isa sa mga kwarto na lampas ng 80. Kapag nga raw naging warlord na sina Pupan at Zofan ay maaari na ang mga itong mag-submit ng request para makapagsanay doon bilang mga security consultant. Natuwa naman si Pupan sa narinig niyang training arena na exclusive para sa mga warlord. Kapag nga raw naging isa siyang warlord ay susubukan niyang magsanay sa lugar na iyon. Nasiyahan din si Zofan nung malaman nito na maaari na siyang pumasok doon sa sandaling maging isa na siyang warlord. Naisip niya na iyon nga raw ang kanyang pagkakataon para mapuntahan ang bagay na sinabi sa kanya ng kanyang ama. Matapos kuhanin ang kanilang mga rewards ay nagtungo na sina Pupan at Zofan sa loob ng Jining Mercenary Association building. Sa loob ng isa sa mga kwarto ng gusali ay binabati ni Puhaw ang kanilang mga miyembro dahil sa maganda ng mga itong ipinakita sa natapos na joint operation. Pinuri ni Puhaw sina Zofan at ang anak nitong si Pupan sa pagpasok ng dalawang ito sa top 10. Nag-abot si Puhaw kay Zofan ng isang tseke na nagkakahalaga ng 12 milyon. Ito nga raw ang bigay na reward ng kanilang Mercenary Association. Kapag nga raw idinagdag ito sa ibinigay ng Military Association ay mayroon na raw 20 milyon si Zofan. Masaya namang tinanggap ni Zofan ang reward na bigay ng Mercenary Guild President na si Puhaw. Nagpasalamat si Zofan at sinabi na napakabait daw ng mga ito. Naisip ni Zofan na talagang napakagalante raw magbigay ng gantimpala ng kanilang Mercenary Guild President. Napakadali nga lang daw para dito ang magbigay ng 12 milyon. Sinabi ng natatakam na si Pupan sa kanyang ama na nag-uwi nga raw siya ng karne ng Moonblade Steel Fur Wolf King. Umalis na nga raw sila doon at nang maluto na niya ito. Inaya din ni Pupan si Zofan na dumalaw sa kanila at nang makasabay rin daw nila ito sa pagkain. Tinanggap naman ni Zofan ang imbito ni Pupan, pero susunod na lang daw siya dahil pupunta pa raw siya sa training arena ng kanilang Mercenary Guild. Nagmamadali si Zofan sa pagtakbo sa training arena dahil gusto na nga raw nitong matutunan ang bago niyang skill na Shadow Flash Blade. Ninas naman ng kaunti si Rujian nang daanan lang siya ni Zofan. Hindi man lang daw siya nito kinausap at umalis na lang ito nang walang paalam.
Ipinagbilin pa naman daw niya kay Pupan na bantayan at tulungan ito. Nagpunta na ang mag-amang si Pupan at Puhaw sa palapag ng gusali kung saan nakalagay ang kanilang opisina. Habang kumakain ay ikinukwento ni Pupan ang mga nangyari habang nasa loob sila ng joint operation. Nagalit si Puhaw noong marinig nito na tinangkapalang ipapatay ng Lee family ang kanyang anak. Sinabi rin ni Pupan na kung hindi nga raw siya tinulungan ni Zofan ay baka hindi na siya nakabalik ng buhay. Sinabi ni Puhaw na wag daw mag-alala ang kanyang anak dahil hindi niya raw palalampasan ang kawalang hiyaan ng mag-amang si Lizong at Lee Hangwoo. Habang nasa loob ng training area ay naisip ni Zofan na mayroon nga raw siyang 33 unassigned stat points. Kapag nga raw ginamit niya ang lahat ng ito sa kanyang stats na mind, physique at strength, 2 puntos na lang daw ang kailangan niya upang maging isa na siyang Advanced Starfall Warrior. Ang isang Advanced Starfall Warrior ay kailangan na ang lahat ng stats ay hindi bababa ng 70. Naisip ni Zofan na dahil nga raw kulang pa rin naman siya ng 2 unassigned stat points, bakit hindi na lang niya muna gamitin ang kanyang stats upang matutunan niya ang skill na Shadow Flash Blade. Kapag nga raw natutunan na niya ang skill na ito ay mas mabilis na rin siyang makakakuha ng points sa mga makakaharap niyang kalaban. Sa mga skill na hawak ni Zofan ay ang Shadow Flash Blade na lang ang hindi pa naka-activate. Nagtanong ang War God System kung gusto niya ba raw gumamit ng 20 stat points upang ma-activate na niya ang skill na Shadow Flash Blade. Nagulat naman si Zofan noong makita nito na 20 points pala ang kailangan niya sa pag-activate ng isang D-rank combat skill. Kakailanganin niya raw pala ng 80 points upang ma-fully master niya ang skill na ito. Naisip ni Zofan na sa dami nga raw ng stat points na kailangan niya ay para na raw siyang ninanakawan. Kahit nanghihinayang at natataasan sa stat points na kailangan niyang gamitin ay nagpasya pa rin si Zofan na i-activate ito. Matapos niyang pindutin ang plus button sa tabi ng bago niyang skill ay nagkaroon na ng pagbabago sa kanyang system screen. Ngayon ay activated na ang Shadow Flash Blade at nasa beginner rank ito. Pagka-activate nito ay doon na rin lumabas ang totoo nitong description. Napapaangat nito ng kaunti ang bilis at lakas ng isang espada habang binabawasan naman nito ang tunog ng paggalaw. Habang ginagamit ang skill na ito ay mayroon itong 5% chance na maglabas ng double lightning slash. Ginamit agad ni Zofan ang bago niyang skill sa kanyang espada. Napapaisip siya kung talaga bang nasa beginner rank na ang husay niya sa paggamit nito. Naghanap si Zofan ng bakanting training dummy upang subukan ang bago niyang skill. Pagkalapit ni Zofan sa training dummy ay agad niya itong inatake ng sunod-sunod gamit ang kanyang espada habang naka-activate ang Shadow Flash Blade. Natuwa si Zofan noong malaman nito na nadagdagan ang lakas at bilis ng sandata niya na Bone Piercer. Malaki-laki na rin daw ang inangat nito kahit na beginner rank pa lang siya sa skill na ito. Nabawasan nga rin daw ng malaki ang slashing sound ng kanyang espada. Malaki nga raw ang pakinabang nito kapag ginamit na niya ito sa kanyang mga makakalaban. Pinagpatuloy ni Zofan ang sunod-sunod na pag-atake hanggang sa nag-activate ang double lightning slash skill. Naisip ni Zofan na matapos nga raw ang 20 niyang pag-atake ay saka nga lang daw lumabas ang double lightning slash. Talagang 5% nga raw ang tsansa na mangyari ito. Kapag napalabas niya nga raw ito habang nasa totoo siyang laban ay mas malaki na ang tsansa niyang manalo. Naisip ni Zofan na talagang magandang araw ang skill na Shadow Flash Blade gaya ng inaasahan niya. Nasa beginner rank pa lang daw siya nito, pero halos nadagdagan na ng 30% ang kanyang lakas. Kapag may nakaharap nga raw ulit siyang halimaw na kagaya ng Moonblade Steel for Wolf King ay makakaya na niyang labanan ito. Tiningnan ni Zofan ang kanyang status screen noong maramdaman nito na parang mabilis ngayon na naiibsan ang kanyang pagod. Doon ay nakita niya na mabilis ngang napupuno ang kanyang HP. Napaisip siya kung ito na ba raw ang 10% recovery ability na nakuha niya sa ikinonsumo niyang alien artifact. Malaki nga raw pala ang maitutulong nito dahil mas tatagal na siya ngayon sa loob ng labanan. Matapos subukan ang kanyang bagong skill ay naisip naman ni Zofan na asikasuhin ang mga nakuha niyang materyales sa loob ng natapos na joint operation. Sa tingin niya nga raw ay malaki-laki rin ang makukuha niya kapag nabente niya ang lahat ng iyon. Pagkalabas ng training arena ay nagtaka ito kung bakit nandoon si Naruji at ang kumakain na naman na si Pupan.
Sinermonan ni Ruji si Zofan na pagkabalik nga raw nito ay bigla na lang itong nawala ng mabilis. Hindi man lang daw ito bumati sa kanya kahit na hi lang. Nagdahilan naman si Zofan at sinabing hindi niya raw ito nakalimutan. Sa totoo nga lang daw ay may inihanda siyang regalo para dito. Natuwa naman si Ruji noong marinig nito na may dala palang regalo si Zofan para sa kanya. Nagduda si Pupan kung paano raw ito nagkaroon ng pangregalo gayong pagkatapos nilang makipagkita sa kanyang ama ay dumiretso na si Zofan sa training arena. Sinabi ni Zofan na habang nasa loob nga raw siya ng Ghost Rain Mountain ay nag-iisip siya ng maaari niyang iregalo kay Ruji. Matapos nga raw ang kanyang paghahanap ay nakakita siya ng isang bagay na tingin niya ay magugustuhan nito. Naisip ni Zofan na mabuti na lang daw at pumulot siya ng kung ano-ano sa kanyang dinaraanan. Pagkatanggap ni Ruji ay natuwa ito at nagpasalamat. Sinabi niya kay Zofan na nagustuhan nga raw niya ang regalo na ibinigay nito. Nagulat naman si Pupa noong makita nito na napakasaya na ni Ruji nang dahil lang sa isang walang kwentang bato. Naisip niya rin na talagang kahanga-hanga nga raw ang kanyang kaibigan na si Zofan, dapat nga raw ay matutunan niya ang diskarte nito. Nagtaka si Zofan noong hilahin siya ni Ruji, tinanong niya kung saan daw sila pupunta. Sumagot naman si Ruji nang malalaman rin daw ito ni Zofan kapag nakarating na sila doon. Habang nangyayari ito ay panay naman ang lista ni Pupan sa hawak nitong notebook. Inoobserbahan niya si Zofan para malaman niya kung paano ba maging habulin ng mga babae. Ang lugar na pupuntahan ni Ruji, Pupan at Zofan ay tinatawag na Wuwei Neighborhood. Ang lugar na ito ay ang pinakaligtas na residential area sa loob ng Jining City. Matatagpuan ang lugar na ito sa pinakasentro ng syudad, at makakaya nitong tumagal laban sa isang monster wave outbreak. Habang naglalakad ay sinabi ni Zofan na mukhang totoo raw pala ang naririnig niya na ang Wuwei Neighborhood ang pinakaligtas na lugar sa Jining City. Karapat-dapat nga raw talaga ang kasikatan ng lugar na ito. Pinaliwanag ni Pupan na bukod nga raw sa tatlong headquarters, ay ang Wuwei Neighborhood na nga raw ang isa sa pinakaligtas na lugar. Napakarami ng araw ang sumubok na pumasok sa lugar na ito, pero halos 70% daw ng mga kabahayan doon ay ipinagkaloob ng kanilang mercenary association sa mga mahuhusay nitong miyembro. Naisip ni Zofan na magandang araw talaga doon dahil may malapit rin na isang training arena na exclusive para sa mga Starfall Warriors. Pero sigurado nga raw siya na napakataas rin ng presyo ng mga kabahayan doon. Noong natapos ang gabi ng Starfall ay marami na ang lumipat sa mga residential area na mayroong defense capabilities. Natural lang ito lalo na't wala nang mas mahalaga pa sa buhay ng isang tao. Naisip ni Zofan na batay nga raw sa kasalukuyang presyo ng mga kabahayan, umaabot nga raw ng 200,000 per square meter ang presyo ng mga kabahayan sa sentro ng syudad. Higit na mas mataas pa nga raw doon ang presyo ng mga kabahayan sa loob ng Wuwei Neighborhood. Naisip ni Zofan na mabuti na lang daw at single pa lang siya. Sa hawak na pera niyang araw ngayon ay hindi pa ito sasapat para makabili siya ng kahit na kalahati ng isang kabahayan na may laki ng 100 square meters. Habang naglalakad ay may nakita si Zofan na isang babae. Pinagmasdan niya ito ng mabuti pero nakalampas na ito kaya hindi na niya nakita ng malinaw ang mukha nito. Naisip ni Zofan na parang nakita na niya raw noon ang babaeng ito at parang pamilyar daw ito sa kanya. Sa haba ng nilakad ng tatlo ay nakarating na rin sila sa lugar na kanilang pupuntahan. Doon ay bumati ang isang butler sa kanyang young master na si Pupan at sa kasama nitong babae na si Miss Ruji. Pagkalapit nila ay pinuri naman ng butler si Zofan base sa kanyang mga naririnig. Sinabi ng butler na napakalakas nga raw ni Zofan kahit na napakabata pa lang nito. Binanggit din ng butler na dala niya nga raw ang papeles ng mansyon na nasa likuran niya at tingnan nga raw ito ni Zofan. Hindi naman makapaniwala si Zofan na doon na pala siya titira sa napakalaking mansyon na pinuntahan nila. Pinaliwanag ni Ruji na maaari nga raw tumira doon si Zofan ng libre. Kapag naman daw nagdesisyon ito na manatili sa kanilang syudad at naging isa itong warlord, ibibigay na nga raw ng kanilang mercenary guild ang bahay na ito kay Zofan bilang regalo. Sinabi rin ni Ruji na natural lang naman daw na makatanggap ang isang genius na katulad ni Zofan ng mga ganoong benepisyo mula sa kanilang mercenary guild. Kung sumali naman daw ito ng military ay ganoon din ang makukuha nitong pagtrato.
Hindi naman makapaniwala si Zhou Fan habang pinagmamasdan ang napakalaking mansyon na kanyang taitirhan. Napapaisip siya kung totoo bang nangyayari ito sa kanya. Naisip ni Zhou Fan na malamang daw ay nasa 400 square meters ang laki ng mansyon na ito. Kung ibabatay nga raw ito sa presyo ng lugar, aabot nga raw ng 200 milyon ang halaga ng buong ari-ariang ito. Nagtanong si Pu Pan kung pasok ba raw sa panlasa ni Zhou Fan ang bago nitong taitirhan. Nagpasalamat naman si Zhou Fan kina Pu Pan at Rujie dahil labis-labis na nga raw ito. Sinabi ni Rujie na dahil nga raw na ipakita na nila ang taitirhan ni Zhou Fan, ngayon daw ay kailangan naman nilang mamili ng mga bagong damit. Pagkaraan nga raw ng 2 araw ay kailangang dumalo ni Zhou Fan sa selebrasyon na inihanda ng Li family. Sinabi rin ni Rujie na dahil nga raw first place si Zhou Fan nang natapos na joint operation, hindi raw nila ito hahayaan na basta na lang dumalo at ipahiya ang kanilang mercenary association. Hindi naman inasahan ni Zhou Fan na kailangan pa pala niyang sumama para mag-shopping ng mga bagong damit. Sinabi naman ni Pu Pan na lagot nga raw sila dahil kilala pa naman si Rujie na adik sa pamimili. Matapos ang ilang oras ay natapos na rin ang tatlong ito na mag-shopping. Pagod na pagod sina Zhou Fan at Pu Pan sa dami ng pinasukan nilang tindahan at sa dami ng bitbit nilang damit. Pagkaraan ng 2 araw ay sumapit na ang gabi ng selebrasyon. Lahat ng mga imbitado ay isa-isa nang nagpupunta kung saan naghanda ang angkan ng Li family. Sa harapan ng mansyon ay makikita ang pinakasimbolo ng angkang ito. Hanggang may tumigil na isang mahabang sasakyan sa tapat ng harapan ng mansyon ng Li family. Sa mamahaling sasakyang iyon ay lumabas sina Zhou Fan at Pu Pan. Pagkababa ni Zhou Fan ay pinagmasdan nito ang mansyon ng Li family. Sinabi ni Zhou Fan na ito na raw pala ang Li family's headquarters. Ano raw kaya ang nag-aabang sa kanila sa loob? Dinaluhan ng mga baguhan at mga malalakas na Starfall Warriors ang inihandang selebrasyon ng mga taga-Li family para sa katatapos lang na joint operation. Maging ang mga kilalang angkan ay nagsipunta rin sa pagdiriwang na ito. Pagpasok ni Zhou Fan ay sinabi nito sa mga kasama niya na mukhang mamahaling nga raw ang nagaganap na selebrasyon. Talagang ginastusan nga raw ng angkan ng Li family ang inihanda nilang event. Sinabi naman ni Rujie na hindi pa raw ito ganoong kagarbo. Kung si Li Hongwu nga raw ang naging first place sa natapos na joint operation ay malamang na halos doble nito ang ginawa nilang paghahanda. Nagsalita rin si Pu Pan at sinabi na kailan na nga lang daw naging walang pakialam ang Li family sa paggastos ng mga ito sa kanilang kayamanan. 5 taon na ang nakalipas, hindi pa ganoon kalakas at kapera ang Li family. Pero isang araw ay bigla na lang ang mga itong nagkaroon ng malaking halaga ng pera na siya naman nilang ginamit para makapag-recruit ng mga Starfall Warriors at makapamili ng mga Starfall equipments. Simula noon ay doon na rin lumaki ang hawak na puwersa ng angkan ng Li family. Naisip naman ni Zhou Fan na marahil ay nagmula ang pera ni Li Zhang sa natanggap nitong reward sa ginawa nitong pagdidiin sa kanyang ama habang dinidinig ang kaso nito sa korte. Naisip din ni Zhou Fan na parang napakarami rin daw nakakapagdudang detalye ang ibinato para sa kanyang ama. Nakakainis nga raw na napakabata pa niya noon kaya wala rin siyang magawa. Nakita ni Li Hongwu ang pagdating doon ng mga taga-mercenary guild. Hindi niya nga raw inasahan na darating doon si Zhou Fan. Nainis si Li Hongwu noong maalala nito ang nangyari sa kanilang joint operation. Kung hindi nga raw nang dahil kay Zhou Fan ay dapat siya ang nakakuha ng ika-unang pwesto. Nagtanong naman ang isang malaking lalaki na nagngangalang Li Rong sa master niyang si Li Hongwu kung ang binatilyo ba raw na kinagagalitan nito ay ang pumatay sa kambal na sina Li Qi at Li Qing. Sumagot naman si Li Hongwu na noong binibilang nga raw ang puntos ni Zhou Fan ay nakita niya ng sarili niyang mata ang mga materyales na nai-report ng kambal sa kanya. Wala na nga raw siyang iba pa na naiisip na papatay sa mga ito. Sinabi ni Li Rong na siya nga raw ang nagpalaki at nagturo kina Li Qi at Li Qing. Kaya ipaghihiganti niya nga raw ang pagkamatay ng mga ito. Inudyukan ni Li Hongwu si Li Rong na hamunin nga raw nito ng isang labanan si Zhou Fan. Normal lang naman daw ang hamunan sa pagitan ng mga Starfall Warriors sa loob ng isang pagdiriwang. Sinabi ng isang lalaki kay Jizon na hindi ba raw yung lalaking itinuturo niya ang nakakuha ng first place sa natapos na joint operation. Sa porma at itsura nga raw nito ay parang hindi naman ito ganoong kalakas.
Sumabat din ng isang lalaki at sinabi na narinig nga raw niya na isa palang intermediate Starfall warrior ang first place na si Zofan. Sa lakas nga raw nito ay nakakapagtaka na nakagawa ito ng bagong record. Marahil nga raw ay may ginawa itong pandaraya. Sinabi naman ng isang lalaki na naging kakampi nga raw nito si Pu Pan kaya malamang na ginawan daw ito ng paraan ng Mercenary Guild President na si Pu Hao. Tumawa ang dalawang lalaki at pinaniwalaan ang kanilang mga iniisip. Sinabi ng dalawang ito kay Jizon na minalas at nadaya lang ito sa sinalihan niyang joint operation. Habang nagyayabang pa ang mga katabi niyang lalaki ay may biglang napansin si Jizon na bumababa ng hagdan. Nakita rin ng ibang dumalo ang pagbaba ni Lirong, napapaisip sila kung sino ba ang lalapitan nito. Nagtaka naman si Ruji at Pupan kung bakit parang papunta sa direksyon nila ang sikat na si Lirong. Nagtaka rin si Zofan kung sino ba ang lalaking ito. Napakalakas nga raw ng aura na inilalabas nito. Binalaan naman ni Pupan si Zofan na mag-ingat daw ito. Ang malaking lalaking araw na papalapit sa kanila ay ang taong nagpalaki sa nakalaban nilang kambal na kung tawagin ay Lee Family's Twin Serpents. Kilala nga raw si Lirong sa tawag na Lee Family's Grizzly Bear, isang araw ito sa mga pinakamalakas na Starfall warrior ng angkan ng Lee Family. Pagkalapit ni Lirong ay tinawag agad nito ang pangalan ni Zofan. Sinabi ni Lirong na narinig nga raw niya na bukod sa naging first place si Zofan ay nakagawa rin ito ng panibagong record. Gusto niya nga raw malaman kung interesado si Zofan na makipag-sparring sa kanya upang mabigyan naman nila ng kasiyahan ang kanilang pagtitipon. Nagulat naman ang mga dumalo na bisita sa ginawang paghamon ni Lirong kay Zofan. Nagtanong si Zofan kung tama ba raw ang pagkakarinig niya na hinahaman siya nito ng isang sparring. Sinabihan naman ni Pupan si Zofan na wag nga raw itong kakagat sa pakulo ni Lirong. Nakakatakot nga raw itong labanan dahil isa ito sa mga pinakamalakas na Starfall warrior ng Lee Family. Dumating na rin si Lee Hangwoo at sinabi na bilang naging first place at nakagawa ng bagong record, natatakot ba raw si Zofan na tanggapin ang paghamon ni Lirong. Wala na ba raw itong pakialam sa kanyang karangalan dahil sa gumamit lang naman ito ng hindi patas na paraan para makuha ang first place. Sumagot naman si Zofan na bakit naman daw siya matatakot. Nag-aalala lang daw siya na baka aksidente niyang mapatay si Lirong habang naglalaban sila. Nag-iingat lang daw siya at alam niya naman na makapangyarihan talaga ang Lee Family. Sinabi naman ni Lee Hangwoo na kung talagang mas malakas nga raw si Zofan ay nararapat lang daw na mamatay si Lirong. Kahit nga raw mangyari pa yun ay wala naman daw masyadong mawawala sa kanila. Natuwa ang mga dumalo na bisita noong marinig ng mga ito na tinanggap na ni Zofan ang paghamon sa kanya ni Lirong. Sinabi ng mga bisita na kapanapanabik nga raw ang labanang ito. Nagyabang si Lirong at sinabi na sisiguraduhin niya nga raw na pagsisisihan ni Zofan ang naging pagpayag nito. Nagtungo sina Lirong at Zofan sa isang malawak na lugar. Sumunod din ang karamihan sa mga bisita upang panuurin ang paglalaban na gagawin ng dalawang ito. Naisip ni Zofan na talagang napakalakas nga raw ng aura ni Lirong. Higit na mas mataas pa nga raw ang aura na inilalabas nito kaysa sa nakalaban niyang kambal na sina Li Chi at Li Qing. Unang gumalaw si Lirong upang simulan na ang kanilang labanan. Nag-focus naman si Zofan at naghanda sa papasugod niyang kalaban. Tumalon ng mataas si Lirong upang sa itaas magmula ang una niyang pag-atake. Bago pa siya nito tamaan ay agad namang umalis si Zofan sa kanyang kinatatayuan. Nakaiwas si Zofan kaya tumama lang sa sahig ang ginawang pag-atake ni Lirong, sa lakas ng pag-atake ni Lirong ay nawasak ng matindi ang tinamaan nitong sahig. Naisip ni Zofan na mas malakas pa raw pala ang pag-ataking yun ni Lirong kaysa sa inaasahan niya at bukod pa nga raw doon ay napakabilis din ito. Nagmadali si Lirong ng pagtakbo upang sugurin na muli si Zofan. Sa pagkakataong ito ay gumamit na si Lirong ng isang E-rank combat skill na tinatawag na Storm Double Strike. Sinalag naman ni Zofan gamit ang kanyang Bone Piercer ang skill na pinakawalan ni Lirong. Umatras si Zofan upang makagawa siya ng malaking distansya sa pagitan nila ng kanyang kalaban. Sinabi ni Lirong na hindi na nga rin daw masama ang kakayahan ni Zofan dahil nagawa nitong saluhin ang kanyang skill na Storm Chase Double Strike na nasa level na ng familiar. Pero isa pa lang daw pagbati ang pag-atake niyang yun. Ngayon daw ay lalabanan na niya ito ng seryoso. Sinabi ng mga nanunood na talagang nakakakilabot daw ang lakas ni Lirong.
Kung tinamaan nga raw sila ng pag-atake na ginawa nito ay malamang napatay na sila ngayon. Hindi nga lang daw sa angkan ng Lee family sikat si Lee Rong, dahil maging sa buong Jining City ay kinikilala rin ito na kabilang sa mga malalakas na Starfall Warriors ng kanilang lungsod. Nag-alala si Ruji kay Zofan kaya tinawag niya ito at sinabing sapat na raw ang ipinakita nitong lakas. Kung sa palagay nga raw ni Zofan ay hindi siya mananalo ay maaari na raw itong sumuko. Sinabihan naman ni Lee Hangwoo si Zofan na wag nga raw agad itong aayaw, lalo na't ito nga raw ang nakakuha ng first play sa kanilang joint operation. Kapag nga raw ginawa agad ito ni Zofan ay para na rin itong ipinahiya ang kanilang buong mercenary association. Nainis naman si Pu Pan dahil ginagamit pa nga raw ng walang hiyang si Lee Hangwoo ang pangalan ng kanilang guild. Naisip ni Zofan na inasahan na nga raw niya na ganito kalakas si Lee Rong. Pero sa kasalukuyan niyang araw na abilidad ay hindi naman ganoon kahirap para sa kanya ang talunin nito. Naisip ni Zofan na kung gusto niya nga raw mapabilis ang kanyang pagkapanalo, mukhang kailangan na raw niyang gamitin ang buo niyang lakas. Bumawas si Zofan ng 10 unassigned stat points para gawing familiar level ang kanyang i-rank skill maneuvering technique na Willow Blossom Flash. Noong gawin yun ni Zofan ay mas lalong gumaan ang pakiramdam niya sa kanyang katawan. Ngayon ay si Zofan naman ang gagawa ng pag-atake, sa pag-atake niyang iyon ay ginamit niya ng magkakasabay ang mga Zofan na Shadow Flash Blade. Napahingi na lang ng saklolo si Lee Rong noong mabasag na ang kanyang kalasag at noong tatamaan na siya ng pag-atake ni Zofan. Ngunit bago pa man ito mailigtas ng iba ay tinamaan na ito ng atake ng ating bida. At doon ay nasaksihan ng maraming bisita ang napakabilis na pagkamatay ng isa sa mga ipinagmamalaki ng Lee family na si Lee Rong. Iniwan na ni Zofan ang nakahandusay na si Lee Rong noong masigurado niya na patay na ito. Doon ay nakatanggap siya ng notification na makakakuha raw siya ng 3 stat points dahil nakapatay raw siya ng isang advanced Starfall Warrior. Sinabi ni Zofan sa mga nakasaksing bisita na pagpasensyahan na raw siya ng mga ito dahil hindi niya raw nakontrol ang kanyang lakas. Gulat na gulat ang mga nakapanood na bisita sa napakabilis na pagkamatay ni Lee Rong. Sa bilis nga raw ng pag-atake ni Zofan ay napatay niya lang ito ng ilang segundo. Maging si Ruji na may lihim na paghanga kay Zofan ay hindi rin inasahan na ganoon pala ito kalakas. Mas lalong hindi makapaniwala si Pu Pan dahil alam niya nga raw ang skill na ginamit ni Zofan. Napanganga rin si Ji-Zon sa nakita niyang paggamit ni Zofan sa skill na Shadow Flash Blade. Halos 3 araw pa nga lang daw ang lumilipas noong matanggap ni Zofan ang skill na ito. Naisip ni Pu Pan na talagang kahanga-hanga nga raw si Zofan dahil napakabilis nitong natutunan ang natanggap nitong skill. Kung tutuusin nga raw ay mas mahirap pang matutunan ang skill na Shadow Flash Blade kaysa sa mga skills na natanggap nila ni Ji-Zon. Naisip naman ni Ji-Zon na talagang namumukod-tangi nga raw ang talento na taglay ni Zofan. Kaya raw pala gustong-gusto itong pasalihin ng kanilang chief instructor na si Wei Chenshan sa kanilang military association. Kinabahan si Lee Hangwoo noong makita nito na patay na si Lee Rong. Hindi siya makapaniwala kung paano naging ganoon nakalakas si Zofan. May bigla namang humiyaw ng malakas at sinabihan si Zofan na napakapangahas nga raw nito para patayin ang miyembro ng kanilang angkan. Mukhang gusto na nga raw nitong mamatay. Kinabahan ang mga dumalo na bisita noong makita ng mga ito na naroon na pala ang patriarch ng angkan ng Lee family na si Lee Zong. Sinabi ni Lee Hangwoo na pinatay nga raw ni Zofan si Lee Rong kaya hindi nila ito dapat hayaang makatakas. Mabilis na kumilos si Lee Zong upang atakihin si Zofan, sinabi nito na kung sino man daw ang pumatay sa kanilang kapamilya ay kailangan ding mamatay. Bago pa man tumama ang pag-atake ni Lee Zong ay may bigla namang dumating sa harapan ni Zofan. Sinalo ni Pu Hao ang pag-atake na ginawa ni Lee Zong. Habang ginagawa ito ni Pu Hao ay sinasabihan ito si Lee Zong na nakakahiya raw ito dahil nambibiktima nga raw ito ng mas mahina sa kanya. Nawasak ng malaki ang paligid ng dahil sa paglalaban ng dalawang warlord. Hindi na halos makita ng ibang nanunood kung ano na ang nangyayari dahil sa napakakapal na usok at alikabok. Nagpalitan ng pag-atake ang mga warlord na sina Pu Hao at Lee Zong. Bawat pagtatagpo ng mga pag-atake ng mga ito ay palaki ng palaki ang naidudulot nilang pinsala sa kanilang paligid. Naisip ni Zofan na nakakakilabot nga raw ang lakas ng isang warlord. Ibang-iba nga raw ang level ng labanan ng mga ito kumpara sa mga gaya niyang Starfall Warrior.
Nakakuha ng pagkakataon si Pu Hao upang patalsikin si Li Zong, na paatras man ng bahagya si Li Zong ay hindi naman ito nagtamo ng anumang pinsala. Sinabi ni Pu Hao na hindi raw talaga maiiwasan na may mangyaring aksidente sa loob ng isang sparring. Saka si Li Rong naman daw ang naghamon ng laban kaya hindi dapat maging ganoon ang reaksyon ni Li Zong. Nainis si Li Zong dahil sa ginagawang pamamakialam ni Pu Hao kaya hindi niya tuloy agad mapatay si Zhou Fan. Tumingin si Li Zong sa direksyon kung saan nakatayo ang ating bida. May angkin nga raw pala itong lakas na hindi niya inaasahan, kaya hindi na niya raw dapat panghayaan na patuloy pa itong lumakas. Makagalit niya man daw ang Mercenary Association ay kailangan niya nga raw mapatay si Zhou Fan kahit anumang mangyari. Mabilis namang nasira ang plano ni Li Zong noong maramdaman nito na dumating na rin doon si Wei Chenshan. Imposible na nga raw na mapatay pa niya ngayon sa lugar na yun si Zhou Fan. Nagpasya na lang si Li Zong na umalis dahil mas hindi na niya kakayanin na labanan ng magkasabay ang dalawang warlord. Nagbanta ang paalis na si Li Zong kay Zhou Fan na simula raw ngayon ay hindi na ito tatantanan ng kanilang angkan. Nagpasalamat si Zhou Fan kay President Pu Hao sa ginawa nitong pagliligtas sa kanya. Sinabi naman ni Pu Hao na hindi na raw nito kailangan pang magpasalamat. Napahanga nga raw siya ni Zhou Fan noong pinatay nito si Li Rong gamit lang ang isang pag-atake. Inaamin niya nga raw na nung una ay hindi ganoon kalaki ang inaasahan niya dito. Sinabi rin ni Pu Hao na wag na raw siyang tawagin ni Zhou Fan ng President. Simula nga raw ngayon ay tawagin na lang siya nito ng Uncle Hao. Agad namang sumunod at tinawag ni Zhou Fan ang kanilang president ng Uncle Hao kaya natuwa si Pu Hao dahil napakabilis nga raw nitong kausap. Sinabihan ni Jizon ang dalawang lalaki na nagyayabang kanina, na siguro naman daw ay naiintindihan na ng mga ito na walang ginawang pandaraya si Zhou Fan sa natapos na joint operation. Natahimik ang dalawa sa kanilang pagkahiya at sa pagkamangha nila sa lakas ng lalaki na kanina lang ay pinag-uusapan nila. Naisip ni Jizon na nakakatakot nga raw ang husay ni Zhou Fan. Pero magandang araw para sa kanya ang paglabas ng mga malalakas na kagaya ni Zhou Fan. Ngayon nga raw ay mas lalo siyang ginanahan na maging isang warlord. Hindi na rin nagtagal pa ang mga miyembro ng Mercenary Guild sa pagdiriwang na inihanda ng angkan ng Li family. Bago sumakay ng sasakyan ay lumingon si Zhou Fan sa inalisan nilang mansyon. Naisip ni Zhou Fan na sa ngayon nga raw ay napakalayo pa ng lakas niya para makipagsabayan sa lakas ng angkan ng Li family. Kailangan nga raw ay mabilis siyang makapagpalakas para makayanan na niya ang mga ito. Habang papaalis ang sinasakyan ni Zhou Fan ay may isang babae ang palihim na pumasok sa teritoryo ng Li family. Sa loob ng isang kwarto ay nag-uusap ang mag-ama na si Li Zong at Li Hangwu. Sinabi ni Li Zong na ang miyembro nga raw nila na si Li Rong na maaaring maging isang warlord ay namatay lang ng ganoon kadali. Ang masama pa nga raw doon ay sa mga kamay pa talaga ni Zhou Fan nito namatay. Sinabi ni Li Hangwu na bukod nga raw sa pagpatay ni Zhou Fan kay Li Rong ay ninakaw rin daw nito ang kanyang first place. Sa mga ginawa nga raw ni Zhou Fan ay kalaban na ito ng kanilang angkan kaya dapat lang daw ay hindi na nila ito hayaang mabuhay. Natakot si Li Hangwu noong makita nito na humarap ang kanyang ama at naglakad papalapit sa kanya. Pagkalapit ni Li Zong ay pinatikim nito ng isang malakas na sampal ang anak nitong si Li Hangwu. Nagtaka naman si Li Hangwu kung bakit siya pinagbuhatan ng kamay ng kanyang ama. Sinabi ng galit na si Li Zong na gumawa na nga raw sila ng paraan para tulungan si Li Hangwu sa natapos na joint operation, pero nabigo pa rin daw ito na makuha ang ikaunang pwesto. Napakalaki na nga raw ng halaga ng pera ang ginastos niya para sanayin at palakasin si Li Hangwu, pero hindi pa rin daw nito natalo si Zhou Fan. Sinabihan ni Li Zong ang anak nito na wala nga raw itong pakinabang. Tinanong niya rin si Li Hangwu kung gusto ba raw ulit nito na maging sunod-sunuran na naman sila sa Zhou family gaya ng dati. Doon pa lang napagtanto ni Li Hangwu na iisa lang pala ang batang Zhou Fan na anak ni Zhu Hui at ang Zhou Fan na kinagagalitan niya ngayon. Sinabi ni Li Hangwu na hindi niya nga raw inasahan na buhay pa pala ang bata na nagsumbong dati sa kanya. Pinaalala ni Li Zong sa anak niya na ilang taon na nga raw naghahanda ang kanilang angkan sa Jining City. Ngayon nga raw na halos kumpleto na ang lahat ay kailangan na hindi sila makagawa pa ng anumang pagkakamali. Sinabi ni Li Zong na may dala nga raw sakuna ang walang hiyang si Zhou Fan sa kanilang mga pinaplano. At dahil nga raw nagpasya ito na manatili sa Jining City, dapat daw ay mapatay nila agad ito sa lalong madaling panahon.
Humingi ng pahintulot si Li Hangwo sa kanyang ama na ipaubaya na raw nito sa kanya ang pagpapatumba kay Zhou Fan. Sisiguraduhin niya nga raw na hindi na ito magtatagal ng buhay sa mundong ito. Habang nag-uusap ang mag-ama ay hindi ng mga ito alam na may babae pala na nagmamatsyag sa kanila. Nagtatago sa isang puno ang babae na nakalaban noon ni Zhou Fan. Naroon ito sa teritoryo ng Li family upang alamin ang mga pinaplano ni Li Zong. Nagdaan ang mga araw at lumipas na ang isang linggo. Sa mga araw na yun ay patuloy ang pagsasanay ni Zhou Fan upang mas lalo siyang maging pamilyar sa kanyang mga skills. Walang sinayang na araw si Zhou Fan para pagbutihin pa ang kanyang kakayahan at mas lalo pang magpalakas. Kahit napakarami ng pinsala ang iniwan ni Zhou Fan sa inaatake niyang training bag ay naisip niya na hindi pa rin daw ito sapat. Naisip ni Zhou Fan na sa kasalukuyan niyang araw na lakas ay makakaya na niyang talunin ang karamihan sa mga advanced Starfall Warriors. Pero napakalayo pa raw nito para magawa niyang makipagsabayan ng labanan sa mga warlords. Kung gusto nga raw niyang kalabanin ang Li family, lalo na ang matandang si Li Zong, kailangan daw na umabot ang kanyang lakas sa lakas ng isang warlord. Maliban nga raw sa kanyang agility, napakalayo nga raw sa 100 points ang mga stats niya sa mind, physique at strength. Naisip din ni Zhou Fan na kailangan din daw niyang makaipon ng points para mapa-level up niya ang kanyang mga combat skills. Napakarami nga raw points ang kulang sa kanya para magawa niya ang kanyang mga pinaplano. Pagkarating ni Ruji ay sinabi nito na naghanda nga raw ang kanilang president na si Pu Hao ng isang hunting team na kabilang si Zhou Fan. Sinabi rin ni Ruji kay Zhou Fan na sumunod nga raw ito sa kanya para makilala na nito ang mga makakasama nitong miyembro. Inihatid ni Ruji si Zhou Fan sa lugar kung saan ito tatagpuin ang mga makakasama niya sa binuong hunting team ng kanilang mercenary guild. Pagkarating ng dalawa ay agad ang mga itong binati at tinawag ni Pu Pan. Pinagmasdan ni Zhou Fan ang mga mukha ng mga taong makakasama niya sa sasalihan niyang hunting team na kilala sa tawag na Sword Hunt. Ang nasa unahang lalaki ay si Gan Chi, ang pinaka-scout ng team, isa itong advanced Starfall warrior at gumagamit ito ng mga sandata na dagger at crossbow. Ang isa namang lalaki na may pulang buhok ay si Qiu Feng, ito ang nagsisilbing tank ng Sword Hunt, isa itong advanced pick Starfall warrior at gumagamit ito ng mga kagamitan na shield at broadsword. Humanga si Zhou Fan noong makita nito sa kanyang perception na ang mga makakasama niya ay isang advanced Starfall warrior at isang advanced pick Starfall warrior. Mas lalo pa siyang humanga noong makita nito na isang novice warlord ang pinakamatanda sa grupo. Ang lalaking ito ay si Xin Jian, ang main attacker at tumatayong captain ng slaan ni Xin Jian si Zhou Fan na ang hunting ground nga raw sa loob ng Ghost Rain Mountain na kanilang pupuntahan ay puno ng napakaraming D-rank monster. Ang lugar nga raw na yun ay higit na mas mapanganib kaysa sa pinangyarihan ng natapos na joint operation. Sinabi ni Xin Jian na kapag nga raw hindi kwalipikado sina Zhou Fan at Pu Pan na maging kanilang miyembro ay agad niya nga raw ang mga itong patatalsikin sa kanilang team. Sumagot naman si Zhou Fan at sinabi sa captain nila na si Xin Jian na mabilis nga raw siyang makaka-adapt sa anumang sitwasyon at sisiguraduhin niya nga raw na hindi siya magiging pabigat. Pinayuhan ni Qiu Feng si Zhou Fan na wag nga raw itong masyadong kabahan. Sinabi nga lang daw yun ng kanilang captain dahil sa tuwing nasa loob na sila ng hunting area ay ito ang madalas na gumagawa sa lahat ng pagpatay. Sinabi ni Qiu Feng na ang kailangan nga lang daw isipin ni na Zhou Fan at Pu Pan ay ang protektahan ang kanilang mga sarili. Sinabihan naman ni Pu Pan si Qiu Feng na masyado nga raw sila ng mga itong minamaliit. Hindi naman daw ganoon kahirap para sa kanila ni Zhou Fan ang kumalaban ng ilang D-rank monsters. Nagulat ang lahat nung biglang tumayo ang kanilang captain na si Xin Jian, sinabi nito na oras ng araw para magpunta sila sa Ghost Rain Mountain. Hindi naman inasahan ni Zhou Fan na mag-uumpisa na agad sila sa kanilang hunting mission. Mukhang ang captain nga raw nilang ito ang tipo ng tao na hindi na nagpapaligoy-ligoy pa at diretso na agad sa aksyon. Pagkalabas ni na Zhou Fan sa gusali ng kanilang mercenary guild ay agad ang mga itong pumasok sa kagubatan ng Ghost Rain Mountain. Kahit malapit ng maggabi ay tumuloy pa rin ang mga ito sakay ng isang matibay na armored vehicle. Nagtanong si Pu Pan kung bakit nga raw hindi na lang sila nagpabukas ng pagpunta doon gayong malapit nang lumubog ang araw. Hindi ba raw mas mabilis silang mapapansin doon ng mga halimaw habang sakay sila sa isang maingay na sasakyan? Sumagot naman si Gan Chi na sinadya raw talaga nila na lumakad ng ganoong oras.
Mas mabuti nga raw na lumapit sa kanila ng kusa ang mga halimaw kaysa sa mag-aksaya pa sila ng oras para hanapin ang mga ito. Sinabi rin nito na masanay na nga raw si Pupan dahil ganoon talaga ang ginagamit na combat method ng isang advanced hunting team. Habang naglalakbay sila sa gitna ng kagubatan ay may biglang umatake sa kanilang sinasakyan. Agad namang lumabas ng sasakyan ng ating bida at hinarang ang lahat ng bagay na tatama sa kanila. Marahil nga ay isang armored vehicle ang kanilang sasakyan pero ibang usapan na ito kung mula ang pag-atake sa isang malakas na halimaw. Nalaglag sa lupa ang mga matutulis na bagay na hinarang ni Zoufan. Agad na inihanda ni Pupan ang sandata at kalasag nito noong makilala niya ang matutulis na bagay na ipinang-atake sa kanila. Pagkatingin ni Zoufan sa itaas ng puno ay nakita ng mga ito ang isang halimaw. Ang halimaw na ito ay isang D-rank monster na kung tawagin ay Tail Arrow Fox. Hindi man ganoon kapamilyar si Zoufan sa nakita niyang halimaw pero naghanda pa rin siya para labanan nito. Sinabi ni Xinjian na lumabas nga raw ng sasakyan si Pupan at makipaglaban ito sa halimaw kasama si Zoufan. Ito nga raw ang unang pakikipaglaban ng dalawang ito bilang mga miyembro ng kanilang sword hunt. Sinabi ni Xinjian na isang araw ang Tail Arrow Fox sa mga pinakamahinang halimaw sa mga D-rank monster. Kapag nga raw nagtagumpay ang dalawang ito na mapatay ang nasa labas na halimaw ay doon niya palang daw tatanggapin ang mga ito bilang mga miyembro ng kanilang team. Nagtanong sina Zoufan at Pupan kung ito na ba raw ang kanilang recruitment test. Pagkababa ni Pupan ay nagtanong si Qiufeng sa kanilang captain kung bakit nga raw kailangan ng mga itong kumaharap ng isang D-rank monster. Hindi ba raw parang ang lupit naman ito sa dalawa? Sumang-ayon din si Gan Chi sa sinabi ni Qiufeng, sa ginawang ito nga raw ng kanilang captain ay parang wala talaga itong plano na tanggapin ang dalawa sa kanilang team. Sumagot naman si Xinjian na kahit pa nga raw napakatalentado ng dalawang ito ay mga intermediate Starfall warrior pa rin ang mga ito. Hindi niya nga raw alam kung may kakayahan ba ang mga ito na makasabay sa kanila. Sinabi rin ni Xinjian na siguro naman daw ay matatalo ng dalawa ang Tail Arrow Fox lalo na't kinukonsidera nga ito na isa sa mga pinakamahinang D-rank monster. Dinagdag pa ni Xinjian na ayos nga lang daw sa kanya kung ipinagbilin lang ng kanilang president na si Pu Hao na bantayan niya ang anak nitong si Pupan. Pero kalabisan na nga raw kung magdadala sila ng dalawang pabigat habang nanghahunting sila ng mga high-ranked monsters. Sinabi ni Captain Xinjian kina Gan Chi at Qiufeng na isang araw silang hunting team at hindi mga yaya. Nagalit ang Tail Arrow Fox noong makita nito na may dalawang tao ang papalapit sa kanya. Agad muling nagpalabas ng matutulis na bagay ang Tail Arrow Fox mula sa kanyang buntot upang atakihin sina Pupan at Zoufan. Sinabi ni Pupan na mukhang minamaliit nga raw sila ng halimaw na ito. Isa nga lang daw itong mahinang D-rank monster kaya hindi na raw kailangang makipaglaban ni Zoufan at siya na raw ang bahalang kumalaban dito ng mag-isa. Pinakinggan naman ni Zoufan ang suhestyon na sinabi ni Pupan. Sinabi ni Zoufan na doon na nga raw muna siya sa tabi at saka na lang daw siya tutulong kapag nagkaroon ng problema. Sumugod ng mag-isa si Pupan at sinangga ang mga matutulis na balahibo na pinapangatake ng Tail Arrow Fox. Noong makakita si Pupan ng pagkakataon ay mabilis nitong ginamit ang kanyang skill na Heavenly Granted Divine Power. Nabalot ng bilog at kulay pulang aura ang buong palibot ni Pupan. Sa tibay ng skill na ito ni Pupan ay hindi ito mabasag ng matutulis at matitigas na balahibo ng halimaw. Binilisan ni Pupan ang paglapit nito at tumalon ng mataas patungo sa direksyon ng Tail Arrow Fox. Agad na inihanda ng Tail Arrow Fox ang buntot nito upang atakihin ang papalapit na si Pupan. Naisip ni Zoufan na kahit nga raw isa lang itong D-rank monster ay halos walang tigil naman ang mga pinapakawala nitong matutulis na bagay. Bukod pa nga raw doon ay napakabilis din ng mga pag-atake nito kaya halos napaka-imposible nitong sanggahin at iwasan. Pero hindi nga raw uubra ang Tail Arrow Fox sa paraan ng pakikipaglaban ni Pupan. Hindi nga raw nito makakayanan ang fighting method ni Pupan na gumagamit ng brute force. Sa sandaling makalapit nga raw ito sa halimaw ay sigurado na ang pagkapanalo nito. Tumilapon ng Tail Arrow Fox noong tamaan ito ng puwersadong pag-atake ni Pupan. Naisip ng nanunood na si Zoufan na ang lakas nga raw ng pag-atake ni Pupan ay halos kasing lakas na ng pag-atake ng isang advanced Peak Starfall warrior. Talagang kahanga-hanga nga raw ang innate ability ni Pupan na divine power.
Tumila po ng malayo ang halimaw sa lakas ng pagkakaatake ni Pupan. Agad naman itong sinundan ni Pupan dahil hindi niya nga raw ito hahayaang makatakas. Pagkakita ni Pupan sa nakabagsak na halimaw ay pinaghahampas niya ito ng sunod-sunod gamit ang kanyang kalasag. Pagkalapit ni Zoufan ay nagtanong si Pupan kung hindi na ba raw masama ang kanyang ipinakita. Kung hindi nga raw siya noon nasugatan sa kanilang joint operation ay malamang na malalagot sa kanya ang mga tauhan ng walang hiyang si Li Hangwu. Pinuri naman ni Zoufan si Pupan at sinabi na mukhang mas malakas na nga raw ito sa kanya. Nahiya naman si Pupan at sumagot na mas malakas pa rin daw sa kanya ng kaunti si Zoufan. Sinabi rin ni Pupan na pinatulog niya nga lang daw ang halimaw dahil ibinilin sa kanya ni Zoufan na ipaubaya na sa kanya ang pagpatay dito. Sinabi ng captain na si Xin Jian na si Pupan nga lang daw ang nakipaglaban ngayon. Hindi nga raw sila nagkaroon ng tsansa na masaksihan ang taglay na kakayahan ni Zoufan. Sinabi ni Gan Chi na hindi na nga raw kailangang mag-alala ng kanilang captain. Ang pagkakakilala niya nga raw kay Pupan ay isa itong map-ride na bata na walang kinakatakutan. Kung wala nga raw kakayahan si Zoufan, bakit ganoon na lang ang pagsunod dito ni Pupan? Sinabi ni Gan Chi na mukhang mabibigyan nga raw sila ni Zoufan ng isang malaking sorpresa. Naisip ni Zoufan na may nararamdaman nga raw siya sa paligid at mukhang malapit lang daw ito sa kanila. Nagulat si Pupan noong sundan nito ang direksyon kung saan nakatingin si Zoufan. Nakita niya na papalapit na sa kanila ang dalawang malalaki at mabibilis na halimaw. Ang mga halimaw na ito na may mahahabang dila ay mga D-rank monster na tinatawag na Iron Thorn Chameleons. Nag-alala si Gan Chi dahil isang araw sa mga mapapanganib na D-rank monster ang papalapit sa dalawa. Nag-alala rin si Gu Feng at sinabi na kailangan nga raw nilang magmadali para iligtas sina Pupan at Zoufan. Bago pa man makagalaw ang dalawa ay agad nang nakababa ang captain nila na si Xin Jian. Hindi na naituloy ni Xin Jian ang pagtulong nito nang dahil sa kanyang nakita. Walang takot na sinalubong ni Zoufan ang dalawang Iron Thorn Chameleons na papasugod sa kanila. Bago sumalubong si Zoufan ay ini-activate na agad nito ang kanyang skill na Willow Blossom Flash. Ginamit ng mga halimaw ang mahahaba ng mga itong dila para gamiting pang-atake, pero mabilis at napakadali lang itong naiwasan ni Zoufan. Sa paglapit ni Zoufan sa dalawang halimaw ay inihanda agad nito ang kanyang sandata. Naisip niya na ang mga matangaraw ng Iron Thorn Chameleons ang kahinaan ng mga ito. Bukod nga raw sa napakabilis ng mga halimaw na ito ay kaya rin nilang magbalat kayo sa paligid para makatakas. Naisip din ni Zoufan na isang araw abala kapag hindi niya napatumba ang dalawang halimaw na ito ng tig-isang atake lang. Noong nagpakawala na si Zoufan ng kanyang skill na Shadow Flash Blade ay kasabay rin itong nag-activate ang special effect nito na Double Lightning Slash. Hindi na naiwasan pa ng dalawang halimaw ang pag-atake na tatama sa kanilang mga mata. Sa lakas ng skill na ginamit ni Zoufan ay agad na namatay ang dalawang Iron Thorn Chameleons. Habang nakakatanggap si Zoufan ng tig-3 stat points ay naisip nito na napakadali niya nga lang daw nakatalo ng dalawang D-rank monster. Naisip ni Zoufan na hindi niya nga raw ito naramdaman noong pinatay niya si Li Rong, pero mukhang malaki na nga raw ang inilakas niya simula noong sumali siya sa natapos na joint operation. Lumapit ang tuwang-tuwang si Pupan at pinuri si Zoufan. Napakagaling nga raw nito at nagawa nitong pumatay ng dalawang Iron Thorn Chameleons gamit lamang ang isang pag-atake. Sa lahat nga raw ng mga D-rank monster ay isa ang mga Iron Thorn Chameleon sa mga pinakamahirap kalabanin. Hindi naman makapaniwala si Qiu Feng sa kanyang nasaksihan. Sa ginawa nga raw ni Zoufan na pagpatay sa dalawang Iron Thorn Chameleons ay nakakapagduda nga raw kung isa lang ba talaga itong Intermediate Starfall Warrior. Sinabi ni Gan Chi na ang pinaka-nakakamangha nga raw kay Zoufan ay ang bilis nito. Hindi na nga raw nalalayo ang bilis nito sa isang Advanced Peak Starfall Warrior. Nagawa nga raw nitong makapatay ng dalawang Iron Thorn Chameleons gamit lang ang isang pag-atake nang dahil sa ini-activate nitong attack suit na ng dilim ang ginawang pagkuha ni Pupan at Zoufan sa mga maibibentang bahagi ng mga pinatay nilang halimaw. Lumapit si Xin Jian at humingi ng pasensya kina Pupan at Zoufan dahil sa ipinakita niyang ugali sa dalawang ito. Humihingi nga raw siya ng pasensya dahil minaliit niya ang mga ito sa ibinigay niyang recruitment test. Sinabi rin ni Xin Jian na ngayon nga raw ay opisyal ng miyembro ng kanilang Sword Hunt team sina Zoufan at Pupan.
Nakipagkamay si Zofan sa kanilang captain na si Xin Jian at sinabi na sana nga raw ay gabayan sila nito sa mga misyon na gagawin nila sa hinaharap. Matapos noon ay sumakay na ulit ang Sword Hunt team sa armored vehicle upang ipagpatuloy nila ang paghahanap ng mga halimaw. Habang nagmamaneho ay may biglang pinindot si Gan Chi na isang pulang buton. Kasunod noon ay biglang naging seryoso ang mukha ni Gan Chi. Nakakita ang Sword Hunt team ng maraming halimaw kaya isinagawa na nila ang kanilang plano. Bilang scout at isa sa mga mabibilis na miyembro ng grupo ay kay Gan Chi nakaatas ang panghihila ng napakaraming halimaw. Sina Qiufeng at Pupa naman ang magsisilbing mid-shield para maipon sa isang lugar ang mga halimaw na dinala ni Gan Chi. Sa sandaling magtabi-tabi ang mga halimaw ay doon naman aatake ang mga main attacker ng grupo na sina Zofan at ang captain nila na si Xin Jian. Sa paraang yun ay nagawang makaipon ni Zofan ng maraming stat points. Bukod sa mga nakakalaban nilang D-rank monster ay may ilan pa ring naliligaw na mga E-rank monster. Pinagpatuloy nila ang ganoong paraan ng ilang araw, hanggang sa makapatay sila ng maraming halimaw at makaipon si Zofan ng maraming unassigned stat points. Nagpahinga ang Sword Hunt team sa lugar na sadyang ginawa para sa mga hunting team na papasok ng Ghost Rain Mountain. Pinili nilang magpahinga sa pinakaitaas dahil doon ang pinakaligtas at pinakamagandang pwesto. Habang nagmamasid sa itaas si Captain Xin Jian ay naghahanap naman ng scout na si Gan Chi ng mga halimaw na sunod nilang papatayin. Naisip ni Zofan na ibang araw talaga ang isang team na pinamumunuan ng isang novice warlord. Bukod nga raw sa kanilang captain ay dalawa rin sa kanilang mga miyembro ang may lakas ng isang advanced Starfall warrior. Sa 3 araw nga raw na pananatili nila doon ay napakalaki na ng kanilang kinita. Sa mga kabahagi pa nga lang daw niyang monster materials ay aabot na ito ng ilang milyon. Naisip ni Zofan na ang pinakamalaki niyang araw na nakuha sa 3 araw nila doon ay ang pag-angat ng kanyang stats. Halos 100 nga raw ang nakuha niyang unassigned stat points at ginamit na niya ang iba nito. Hindi pa nga lang daw niya maaaring ilampas ang iba niyang stats sa 70 points dahil magiging isa na siyang advanced Starfall warrior. Kapag ginawa niyang araw yun ay mababawasan na ang mga makukuha niyang stats kapag pumatay siya ng mga D-rank monsters. Naisip din ni Zofan na mas maayos nga raw kung pananatilihin niya munang ganoon ang kanyang lakas. Baka nga raw magtaka ang iba niyang kasamahan kapag napansin ng mga ito na lumalakas siya ng mabilis. Sinabihan ni Xin Jian si Zofan na magpahinga nga raw ito hanggat magagawa nito. Kapag nga raw may nakaharap itong grupo ng mga D-rank monsters o grupo ng mga novice warlord monsters ay hindi na raw nito magagawang makatulog pa ng buong araw. Nagtaka naman si Zofan sa sinabi ng kanilang captain, alam niya nga raw na mga D-rank monsters ang mga nakalaban nila pero hindi niya raw alam na maaari pala silang mapalaban sa mga novice warlord monster. Pinaliwanag ni Captain Xin Jian na kasalukuyan nga raw sila ngayong nagpapahinga sa pagitan ng red at yellow area. Mga D-rank monsters nga lang daw ang nakakalaban nila nitong nagdaang araw dahil nasa loob lang sila noon ng yellow area. Ngayon nga raw na nasa bungad na sila ng red area ay maaari na rin silang mapalaban sa mga novice warlord monsters. Sinabi ni Captain Xin Jian na ang pakay raw talaga nila sa kanilang hunting mission ay ang makapatay ng isang novice warlord monster. Ang ganoon nga raw na halimaw ay napakamahal ibenta, sa isang novice warlord monster ay maaari nga raw silang makapag-uwi ng mga materyales na aabot ng 100 milyon. Nagtanong si Zofan na kung ganoon daw pala ito kamahal, ibig sabihin ba raw noon ay maaari na silang maging mayaman ng isang gabi nang dahil lang sa pagpatay nila sa ilang novice warlord monsters. Natuwa naman si Qiufeng at sinabi kay Zofan na napakahilig nga raw nito sa pera. Palagay nga raw yata ni Zofan ay napakadali lang labanan ng pinag-uusapan ng mga itong halimaw. Pinaliwanag ni Qiufeng na ang isang novice warlord monster ay isang nakakatakot na halimaw. Kapag nga raw may nakaharap na ganoong halimaw ang isang maliit na team na gaya nila ay kakailanganin daw nila ng ilang araw para lang matalo ito. Sinabi ng captain na si Xin Jian sa kanyang mga kasamahan na kapag nga raw may nakaharap silang isang novice warlord monster, ay ibigay nga raw sana ng mga ito ang lahat ng kanilang makakaya. Gusto niya nga raw sanang gulatin ng mga kilala niyang warlords kapag nakabalik na sila. Napaisip naman si Zofan kung ang pagpatay ba raw talaga ng isang novice warlord monster ay kayang gumulat sa ibang mga warlord. Pagkabalik ni Gan Chi ay sinabi nito sa kanilang captain na maghanda na nga raw sila dahil napakarami raw halimaw ang paparating doon.
Isang grupo ng mga halimaw ang mabilis na tumatakbo papunta sa pinagpapahingahan ng Sword Hunt Team. Lahat ng mga ito ay nagmamadali upang hindi makatakas sa kanila si Gan Chi na binabalak nilang kainin. Ang grupo ng mga halimaw na ito ay mga D-rank monster na tinatawag na Frenzied Snow Mastiffs. Nagulat ang captain na si Xin Jian sa dami ng halimaw na papalapit sa kanila. Talagang dinalhan nga raw sila ni Gan Chi ng isang problema na mahirap solusyonan. Sinabihan ni Xin Jian ang kanyang mga kagrupo na maghanda na raw ang mga ito para sa kanilang pakikipaglaban.